30,000 taon na ang nakalipas, ang walang katulad na Emperador Hao ay namatay dahil sa pagkahumaling sa mga babae na nagpahina sa kanya. Sa huli, namatay siya ng mahina. 2,700 taon na ang nakalipas, sa huling sandali ng kanyang pagsubok, ang 7 gabing demonyong Panginoon Ay hindi nakatiis at biglang namatay. upang makamit ang pag-akyat sa langit, kailangan mong manirahan sa bundok Siyoe, manatiling matatag tulad ng isang matandang aso. Kapag gumalaw, unahin ang pagtakbo bilang paggalang. Basta't malampasan ko ang kidlat na pagsubok, makakamtan ko ang pinakamataas na kapangyarihan at hindi na matatakot sa matandang demonyo. Ito ang bundok Siyo, isang lugar na walang tao. Piliin ang lugar na ito para sa pagsubok. At tiyak na walang anumang pagkakamali ang mangyayari. Hala! May pumasok ng walang pahintulot sa bundok Siyu. Sword Aura. Gulong na pader. Lingyan Sect. Master, napakaingat ng ating maliit na kapatid. Isang batang babae na may 200 taong karanasan. Agad na namin maliit na kapatid ang kanyang nalasakit. Ang 10,000 lalaking bundok ay nawasak ng lubusan. Kahit na ang aming Lingyan Sect na 3,000 liang layo ay nayanig ng lindol. Ang aang tinatawag kong pagkaproblema ng tuyan ng ating maliit na kapatid. Sino ang pumasok ng walang pahintulot sa bundok Siyo? Sabihin, ano ang iyong layunin dito? Ako ang ninuno ng pamilya rin sa timog, nawala ako sa direksyon habang sinusubok ng kidlat. At aksidenteng napadpad sa bundok Siyu. Wala akong ibang intensyon. Ang taong ito ay mukhang ordinaryo. Hindi ba siya isang dakilang tao? Senior, Ano ang gagawin mo? Master, punasan mo ang iyong laway. Paumanhin, medyo mabigat ang aking kamay. walang hiya ka. Sneak attack. Ako ay isang taong laging makatarungan. Dahil sinabi mong hindi mo ipinahayag ang iyong layunin. Kailangan kong siyasatin ito ng mabuti bago ka palayain. Tanggihan ng mga babae magsimula sa sarili. Li Changsheng, lumabas ka. Yiren. Ang iyong kasintahan sa kasal ay nakatira sa malayong lugar na ito ni Prince. Hindi ko alam kung ano ang sumilaw sa aking lolo noon. Ang isang taong tulad ni Li Changsheng. Paano niya ako maaring pantayan? Huwag kang mag-alala, mahal. Kapag napawalang bisa mo ang kasunduan sa kasal, agad kitang pakakasalan ng may tamang seremonya. Kapag nagkaisa ang aming mga pamilya na Lin at Zheng, hindi ba tayo maghahari sa timog? Ngayon, ang aming ninuno ay matagal na nawawala dahil sa pagharap sa kanyang huling pagsubok sa buhay. Ang pamilya Lin ay walang leader, kaya kung may pakasal ako kay Ginong Zheng. Ang pamilya Lin sa hinaharap ay ako ang magiging pinuno. Sino kayo? Ano ang ginagawa niyo? Ako ang pinakamamahal na anak ng pamilyang Lin ng Nanshao. Pumunta ako rito sa Tsiyu Mountain para i-cancel ang kasunduan ng pagpapakasal. Ay cancel ang kasunduan? Li Changsheng, nakipagtipan na ako kay Ginong Zheng. Alam mo ba ang kalagayan ni Ginong Zheng? Ikaw pala ay bihirang espadang ugat, isang likas na espadang talento. Huwag kang magsalita ng walang galang kay Ginong Zheng. Ang pamilya namin, ang Zheng, ay pangunahin sa Nanshao. Payo ko, lumuhod ka na lang at pirmahan ang kasulatan sa pagpapawalang bisa. Kung gayon, maaari kitang palampasin. Kung pawawalang bisa, di i-cancel. Ang mga magagandang babae ay laging sanhi ng problema. Wala naman akong balak. Naituloy ang kasunduang ito. Kakakilala ko lang ng isa, may isa na namang dumating. Walang sino man ang makakapigil. Sa akin landas sa pagiging immortal. Li Changsheng, naglakas loob kang insultuhin ako. Lola. Naglakas loob kang maghangat sa kagandahan ng Lola at mag-display ng malaswang larawan niya sa iyong imahinasyon. Napakalaki ng iyong apog, Li Changsheng. Naghahanap ka ng kamatayan. Lola, alam mo ba kung sino ang lola ng pamilyang Lin? Siya ang isa sa pinakamalakas na Nanshao na bubuhay na ng 200 taon. Isang hakbang na lang at makakamit niya ang immortalidad. Ikaw ba ang karapat dapat maghangat sa kanya? 200 taon? Di matandang babae na siya.
Ang lola ay nagsasanay ng banal na sining, na nanatiling bata. Ngunit ikaw, may masamang hangarin. Nadumisan ang banal na katawan ng lola. Karapat dapat kang patayin. Siya. Makakaakit sa akin ng masamang hangarin. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Sa larawang ito ng lola, walang suot na damit, ipinakikita ang kanyang kakit-akit na katawan. Sapat na itong patunay ng iyong masamang hangarin. Mga tao, sirain ninyo ang templong ito. Isa na namang baliw na babae. Sa kasawian ko. Magpakatimpi na lang para walang gulo. Paalisin na lang sila ng mabilis. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang pagpapakita ng ganito kalantad at kakit-akit na larawan sa harap ng lahat. Talagang hindi nararapat. Ganito na lang. Bibihisan ko siya. Ito ay damit pangkulto ng antas immortal. Hindi tinatabla ng patalim at apoy at protektado mula sa tubig. Sa pagkakaroon ng ganitong kayamanan, ang mga pagsubok ng kidlat ay walang saysay. Tumigil ka, Maniakes. Bigas. Ano pa ba ang gusto ninyo? Bihisan ko na nga siya, di ba? Sa harap namin, dinumisan mo ang larawan ng lola. Talagang wala kang takot sa kamatayan. Naku, paano nagkaroon ang mga supling ng pamilyang Lin? Ng taong ganito kamakitid ang isip. Sige, ano ba talaga ang gusto ninyo? Naglakas loob kayong maparatang sa aking mataas na moralidad. Ingat, isasakdal ko kayo sa libelo. Gusto ng palakang pangit sa magandang gansa. Dinumisan ang sagradong lawan ng ninuno. May katiran, kapia, mga tauhan, narito. Tigil, tigil, tigil. Huwag kayong mananakit. Susuko na ako. Handog ko ang malaking regalo. Gawin natin malaking bagay na maliit, maliit na bagay na mawala na lang. Mas mabuti ang walang gulo kaysa may gulo. Hindi ako dapat maging tulad. Hindi matandang puting kilay. Kung ihambing sa pag-akyat sa langit. Mga maliit na bagay lang ang ibang mga usapin. Ito ang Yang Shendan. Gawa ito sa 81 uri ng pambihirang gamot. Tinunaw sa loob ng 49 araw bago nagawa ang isang piraso. Makakapagpalit ng butot laman, mapapataas ang kapangyarihan. Mabuti ang hangarin ko sa pagbibigay. Anong ginagawa mo? Li Chasheng. Tinuturing mo ba kaming mga tanga? Gaano kabisa ang Yang Shendan? Kapag kumalat ang balita, lahat ng pamilya sa Timog Estado ay magsisiksikan. Handang mamatay para makakuha. Mga manggaganso tulad mo. Malamang wala pang karapatang makakita kahit isang bises sa Yang Shendan. Tama. Noon, swerte kong nakapulot ng tira-tirang gamot ng Yang Shendan. Kasing liit lang ng butil. Ang lakas nito, tumaas agad ako ng 4 na antas. Kung ito ang tunay na Yang Shendan, ang lakas nito ay sapat na. Paadurugin ang buto-abo ng ordinaryong tao tulad mo. Hindi kami maluloko ng ganitong maliit na palilin lang. Lumuhod ka at sumuko. Magtungo ng 3 bises. Baka maawa pa ako at hayaang mabuhay ka. Puro. Anong sinabi mo? Wala. Ito talaga ang Yang Shendan na aking ginawa. Di ba ikaw ang likas na espada? Kapag kinain mo ito kahit kagat lang, maunawaan mo ang diwa ng espada ng langit at lupa. At magiging pinakadakilang mandirigma ng espada sa buong mundo. Nangangahas ka pang magsalita nang walang ina. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Mga tauhan, narito. Huwag. Ito ay Ang pagtitipon ng espiritu ng langit at lupa. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng gamot. Naging anyo tao ako dahil sa pusa. Nakakatayo ka pa. Ang cute-cute mo. Halika. Bibigyan kita ng masarap na pagkain. Ano? Bakit tutunda ang Yang Shendan? Sinabi ko na sa inyo noon pa, totoo ito. Una, gusto kong ibigay sa inyo ang pagkakataon. Pero may mga taong mali ang tingin sa kapwa. Ikaf, Sige, tapos na ang gulo. Bakit nandito pa kayo sa bahay ko? tama. Huwag niyong istorbohin ang pag-aral naming magkasama ng aking Panginoon. 5 minutong pag-aral kasama ang Panginoon. 300 taong kahabaan ng buhay. Kung di kayo alis, huwag niyong sisihin kung ako ang kumilos. Sige, ang mundo ng martial arts ay hindi tungkol sa pagpatay-patay, kundi sa pakikipagkapwa-tao. At saka, ang pagpatay-patay ay napakaaksaya ng oras. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang Yang Shendan ay napakabihira. Hindi niya ito ibibigay sa atin ng libre. At tungkol sa babaeng ito na pang pusa, siguradong ito ay isang kasabwat na itinago niya ng maaga. Kazaplat, ano? Gusto mo akong patraidorin? Paranoid ka yata. Ano pa ang ipagdadahilan mo? Gusto mo na namang mandaya? Kung hindi lang naabot ng aming ancestor ang bottleneck sa kanyang cultivation at nawala sa pagdaan ng family tribulation. Siguradong kunin niya ang buhay mo ngayon. Nawala sa pagdaan ng tribulation. Kaya pala ang babaeng iyon ay talagang napadpad lang sa Xiu Mountain. Wala siyang masamang hangarin sa akin. Ikaw, nagapastangan ka sa ancestor, nagkasa ka sa nakataas. Ibigay mo agad ang larawan. Kung hindi, ngayon din. Siguradong mamamatay ka. Misunderstanding lang. Akala ko ang ancestor ninyo ay ang magnanakaw na gustong pumatay sa akin. Kaya ko siya ikinulong sa Shanhe 2.
Kataran Atuhan. Ang cultivation ng ancestor ay napakataas, kayang basagin ang bundok sa isang pitik ng daliri, kayang bumuo ng espada mula sa ki. Isang basura kang tulad mo, nangahas pang magsalita ng ganyan, naghahanap ka ng kamatayan. Sinabi mo, naikulong ang ancestor sa Shanhi 2? Pero hindi importante. Ilalabas ko na ang ancestor nyo. Umuwi na kayo. Mula ngayon, huwag na tayo magkagulo. Kalokohan. Ang Shanhi 2 ay isang sinaunang treasure. Nawala na ito ng libu-libong taon. Yung Master Jing, nagsisinungaling lang ito. Ako na ang huhuli sa kanya. Tigil. Master. Tama ka. Anong Shanhe 2? Isang sirang painting lang ito. Aminado ako. Pwede bang hindi tayo mag-away? Master, bakit ka natatakot sa kanila? Kailangan mo lang igalaw ang maliit mong daliri. At lahat ng mga ito ay mawawala ng parang bula. Iyan ang tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Hindi naman masyadong mataas ang cultivation ng mga ito. Pero kung papatayin mo ang mga bata, darating ang mga matanda at ang mga apo walang katapusan. Kailan matatapos? Iniiwasan ko lang ang problema sa hinaharap. Kung ganoon, inaamin mo na ang larawang ito. Ay ginamit para lapastanganin ang ancestor. Huwag kang magpaliwanag. Ang paliwanag ay pagtatakip. Enga Tauhan. Putulin ninyo ang kanyang mga kamay at paa. Ay naku. Parehong kamatayan ang kahihinatnan. Napakakomplikado mong babae. May prinsipyo ako sa buhay. Kung hindi ako gagambalain ng iba, magpapakumbaba ako. Pero kung lalabas pa sila, bubunutin ko sila hanggang ugat. Kung kikilos ang aking master, walang mayiwang buhay. Pinakiusapan ko lang kayo ng mahinahon para hindi kayo makagambala. Sa pag-akyat ko sa langit, Nakakatawa. Hanggang sa huling hininga, nagpapanggap ka pa rin, Ginoo. Patayin din ang babaeng ito. Sinong tinatawag mong babae? Gagapasin ko ang bibig mo. Kita nyo ha? Hindi ako nanapa. May utang, may bayad. Kung gusto niyong maghiganti, sa kanya kayo lumapit. huwag niyo akong idamay. Babae, ikaw din. Humarap ka sa Panginoon ko. Papatayin kita. Huwag niyo akong isali. Labanan to ng dalawang babae. Sa pagitan nila. Ano pang hinihintay niyo? Nagkatawang tao na ang halimaw na ito. Hindi kaya ng isa. Zugot. Sabi ko na nga ba? Walang magandang idudulot ang pag-aaway. Lumuhod ka at sumuko. Kung hindi. Papatayin ko ang babaeng to. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong babaeng akin? Ipapaalam ko sa iyo ngayon, ako si Li Changshen. May 4 akong hindi hinahawakan. Sigarilyo, alak, sugal at babae. Dahil mabait ako, Takapi-abia? Zalita lang yan. Di ako naniniwalang hindi mo siya alagaan. Panginoon, huwag mo akong intindihin. huwag kang mag-alala, di talaga kita alagaan. Pinagbawalan na kita, huwag kang makipag-away. Kung sa tingin niyo'y makakapag-ayos ang pagpatay, Sa gulo ngayon, patayin niyo na lang. Yong, makinig ka. Kapag nakapagpaalis lang tayo sa kanila, para hindi na makagambala sa pagsasanay ko, bibigyan kita ng malaking oportunidad. Malaking oportunidad mula sa Panginoon. Daiba, yon parang muling pagsilang? Mga kasama, huwag kayong magdalawang isip. Patian en, yona ako. Sinumang hindi kumilos. Anak NG Azo. Li Changshan ka talaga. Ganito ka magtrato sa babaeng tapat sa'yo? Hayop kang walang pusong aso. Palayain niyo ang babaeng pusa. Isang mangmang na maliit na halimaw lang siya. Nanalin lang ni Li Changseng. Ang utang na ito ngayon, si Li Changsheng ang magbabayad. hindi ko talaga maintindihan ang isip ko. Ano pa ba ang gusto mo? Lumuhod ka at sumuko. Ako, CJ, mga kasama, kailan matatapos ang paghihigantihan? ngayon, ituring niyo na lang na kasalanan ko ang lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Umalis na kayo. Huwag niyo na akong gambalain sa pagsasanay ko. Nakasagabal sa aking daan patungong pagiging isang Diyos. Ngayon, kahit lumuhod ka at humingi ng tawad, hindi mo mapipigilan. Ang aming determinasyon na kitlin ang iyong buhay. At ikaw, hindi karapat dapat magsalita tungkol sa pag-aral ng kasanayan. Lalong hindi karapat dapat banggitin ang daan patungong pagiging Diyos. Ang tabak na ito ay tinatawag na Zanlu, pumatay kay Chayu noong sinaunang panahon.
Winakasan ang 6 na kaharian noong panahon ng Tagsibol at Taglagas, pinugot ang puting ahas ng Dinastyang Han, pinatay ang 2 dragon ng Tang Dynasty. Napakaraming tagumpay sa digmaan, libo-libo na ang pinatay. Akala mo pa rin hindi ako karapat-dapat. Nagpapanggap lang. Ang mga makakapigil sa nakamamatay na attack ni Golden Will Venerable. SA buong Southern Continent, ilan lang. Ngayon, siguradong mamamatay ka. Kahit na ngayon ang araw ng iyong pag-akyat sa langit. Guguhoin ko ang iyong templo, durugin ang iyong mga buto, upang hindi ka na muling mabuhay magpakailanman. Ano ang sinabi mo kanina? Tinatanong kita. Kanina mo sinabi. Ano? Bubuhuin ang aking templo. Durugin ang aking mga buto. Hahadlangan ang aking daan patungong pagiging Diyos. Kayong lahat, hindi dapat. Hindi dapat. Lampasan ang aking hangganan. Amo, hindi ba sinabi mo kanina, ang mundo ng martial arts ay hindi lang tungkol sa pagpatay? Ang pakikisama ay para sa mga buhay pa. ABI, ikaw na Li Chongsheng. Gusto mo talagang makipag-away sa amin? Hindi, hindi. Maingat ako. Dahil mag-aaway na tayo. Wawakasan ko na ang lahat ng problema. Nakalabas na ang tabak. Pakiusap sa inyong lahat. Sumunod na lang kayo at mamatay. Matagal na hindi nagamit, nakalimutan kong ihasa. Hahasa muna, hahasa muna. Li Chongsheng. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Basurang bakal, nagsasabi pa ng pagpatay sa hari at dragon. Akala mo ba niloloko mo ako? Venerable One. Papatayin ko siya ngayon din. Isang karangalan para sa iyo na mamatay sa aking kamay. Hindi pwede. Kailangan kong lumabas agad, eh. Kapag tuluyang nagalit ang matanda sa mga tangang ito, ang pamilya Lin sa Southern Continent ay mawawala na magpakailanman. Sariling gawa, sariling sika. Ito ang kapalaran ng mga lumalaban sa aming ninuno. Sino ang may lakas ng loob na bastusin ang matanda? Lola. Ang aura na ito ay malalim at malawak. Ito ay nagmula sa lola ng pamilya Lin sa kanyang antas. Ang pag-akyat ng isang baitang ay paang pag-akyat sa langit. Anong pagkakataon? Ang nagpabilis sa kanyang pagpasok sa unang baitang? Baka naman. Zia? Narito na ang inyong lola. Anong problema? Hayaan niyong ipaliwanag niya ng harapan. Lola, nagtagumpay po kayo sa tribulasyon? Ang batang ito ay mahalay at puno ng kasalanan. Kaunting kilos lang mula sa inyo, lola, at magkakadurog-durog na siya. Ikaw dalaga, mukhang may kakayahan ka. Malamang totoo ang sasabihin mo. Ipaliwanag mo sa kanila. Ang buong pangyayari ngayon. Halika. Li Chongsheng. Ang lola ay iginagalang at hinahangaan sa buong Nanzhao. Ngunit ikaw, bilang isang nakababata, ay tinatawag siyang dalaga. Zinokabe a? 200 taon pa lang siya. Ang kutis ay singkinis ng mantikilya. Ang aura ay parang mahinhing orkidyas. Kung hindi dalaga ang tawag, ano? Matanda? Lola? Inang? Hindi naman tama yon, di ba? Panggahis. Nangahas kang pag-usapan ang edad ng lola. At nangahas pang maglandi sa harap ng lahat. Lola, pakiusap, patayin niyo na po agad ang taong ito. Palakas sa balon. Hindi mo alam ang laki ng mundo.
Dapat kang magpasalamat sa senior na hindi ka pinatay. Umalis ka na. Lola, bakit niyo ako sinuntok? Nga, Lola. Malinaw naman na ang walang kwentang ito ang may malaswang isip, na upitan ng libog, at may ginawang hindi nararapat sa inyong larawan. Malamay. Tumahimik kayo. Mga tangang ito, walang pangingimi sa pagsasalita. Kung tunay na may pagtingin ang senior sa akin, ito ay isang yaya na aking tinanggap sa loob ng 200 taon. Ngunit hindi ko alam kung sapat ang aking ganda upang maging karapat-dapat sa pansin ng senior. Lola, hindi pwedeng mabuhay ang taong ito. Kung kumalat ang balitang ito, mapanganib ang sismis ng mga tao. Paano na kayo mamumuhay sa Nanjiao? Ulitin ko, umalis ka na. Kung hindi, huwag mong sisihin ang senior kung ako ang kikilos. Mahalaga sa Lola ang reputasyon. Dati, kahit walang malay na salita, mula sa iba, pinapagalitan niya. Ano ang nangyayaring gayon? Alam ka una. Tiyak na yung kahihiyan ng pamilya ay dapat itago sa labas. Gusto siguro ng matandang ninuno na palisin muna tayo, tapos siya na ang kikilos. Ayan nanga. Ikilos na ang matandang ninuno. Tiyak na mamamatay siya. Li Changsheng. Hayaan mong mabuhay ka pa ng sandali, hindi ko makikita ng personal ang pagkamatay mo. Medyo nakakalungkot lang. Ang galit ng mga taong ito sa akin mula sa puso mismo. Paulit-ulit akong nagpapaubaya pero tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-atake. Kung hahayaan kong umalis sila ngayon, parang nagpapalaya ng tigre sa bundok. Mas mabuti pang patayin silang lahat para wala ng problema sa hinaharap. Senior, tanggapin mo po sana akong mag-aaral. Binibining Lin, ano ba ang ginagawa mo? Bumangon ka. Hindi ako babangon hanggat hindi ka pumapayag, senior. Hindi sa ayaw kong pumayag. Kundi kulang pa ang aking kakayahan. 200 taon ka nang nagsasanay. Ako, 20 ilang taon pa lang. Sa katanyagan o reputasyon man. Hindi ako karapat-dapat maging guro mo. Paano naman hindi ka dapat? Ang lakas ng senior ay higit pa kay Chayaw. Ang antas mo ay hindi masukat. Ay, mahirap ipaliwanag sa isang salita. Bumangon ka na. Kukuha ako ng makakain. Ituro mo ang estudyante, magugutom ang guro. Mula noon hanggang ngayon, ilan ang guro na namatay sa kamay ng suwel na estudyante? Ang estudyanteng ito talagang hindi ko matatanggap. Senior, ayaw mo ba akong tanggapin bilang estudyante dahil hindi mo gusto ang aking potensyal? Kung gayon, magpapakita ako ng dalawang-dalaw para malaman niya. Ako ay isang pambihirang henyo sa pagsasanay, 100 taong nagkataon. Binibining Lin, ano ba ang ginagawa mo? Yung sandaling iyon, ginamit ko ang 70% ng aking lakas. Ngunit sa katawan ng senior, parang walang nangyari. Wala talagang naramdaman. Mukhang, kailangan kong ibuhos ang lahat ng lakas. Binibining Lin, umuwi ka na lang at magsanay pa. Sa ganitong kaliit na lakas mo, wala akong interes. Ngayon, may interes ka na ba, senior? Kapag naging kasama sa daan ng immortalidad si Senior Lai, ang pag-angat ng antas ay mabilis na mabilis. Kahit gawin mo akong ibon sa haula, gintong maya, buong puso kong tatanggapin. Binibining Lin, hindi maganda ito. Ang lalaki at babae ay hindi dapat magkalapit. Kayong mga lalaki, hindi ba gusto niyo ng ganitong mga liblib na lugar para maghanap ng kapanabikan? Senior, huwag ka nang magkunwari. Ako'y nagsusumikap sa pagsasanay. Hindi ako nalilinlang ng alak at babae. Iba ako sa mga mababaw na lalaki. Kung hindi ako nagkakamali. Senior, unang beses mo ba ito? Unang beses ko rin. Ituring na lang nating isang malaking pakikipagsapalaran. Mula noon, ang pangangalo niya ay nagdudulot ng kamatayan, huwag magpakasawa sa babae. Naku. Bakit hindi gumagana ang ahing pacifying heart technique? Nangangalay ang buong katawan. 5 kong pa at kamay ay namumula. 2 ulo, isa'y malaki. Sa bibig ayaw, pero ang katawan ay tapat. Binibining Lin, anong nangyari sa'yo? Binibining Lin.
Binibining Lin ang buhok mo. Epekto ng pagbabaligtad ng cultivation technique, nagkaroon ng key deviation. Batas ng kaligtasan 12, kapag hindi malinaw ang sitwasyon, umalis na. Pero ito ang aking oblique moon mountain. Paano kita iiwan? Kumusta ka? Senior, umalis ka na. Hindi. Sabihin mo muna sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Bagamat first rank ang cultivation ko, hindi pa ako nakakapasok sa Immortal Realm, hindi ko maiwasan ang pagtanda. Upang manatili ang aking kabataan at kagandahan, sinanay ko ang Changsheng technique. Ano? Eternal Everlasting Youth Changsheng Technique. Ito ay pinagbabawal na paraan. Kung kulang ang cultivation, mahirap pigilan ang backlash. Lalabas ang ganitong primitibong anyo. Akala ko, kapag naging cultivation partner na kita, senior, at tumaas pa ang aking realm, hindi ko inaasahan. Isang hakbang pa lang ang kulang. Senior, uumalis ka na. Sa ganitong itsura, nahihiya akong harapin ka. Bagamat dalubhasa ako sa martial arts, may kaunting alam din ako sa medisina. Pero ganitong kalagayan, unang beses ko itong makita. Wala akong sapat na kumpiyansa, hindi ako makapagsimula. Kahit sa ganitong pagkakataon, sinusunod mo pa rin ang prinsipyo ng pag-iingat. Ano ang gagawin? Sa buong mundo, isang tao lang ang makakapagligtas sa akin. Sino? Ang Volley Master ng Dead Man's Volley. Ang Immortal Doctor. Bakit ka napakalayo? Natatakot akong masaktan ako kapag sumabog ka. 25 beses na. Sinubukan ko na talagang 25 beses. Hindi ka OPA rin mapino ang siuluoden. Baka naman. Ako'y para lang sa medisina, hindi para sa pagpapanday ng pildoras. Kailangan ng talino sa pagpapanday ng pildoras, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang lahat ng aking kaalaman sa medisina ay mula kay Ginoong Li. At ibinigay ni Ginoong Li sa akin ng buong buo ang kanyang sining sa pagpapanday ng pildoras. Ako si Chen Mubay ang walang kwenta. Nahihiya ako sa aking guro. Wala akong silbi, wala talaga akong silbi. Tama na, huwag mo na akong paluin. Dahil masipag at matyaga kang mag-aral, tulungan kitang baguhin ang iyong likas na talino. Matandang Chen. Binata Zeng, Zan Ba Ito? Ang taguang lugar ng dakilang mga gamot, ang lambak ng mga patay. Napakapangit ng pangalan. Bakit tayo pupunta ron? Siyempre para humingi ng Chiuluodan. Ako ay isang likas na espada. Kung makakuha ako ng Chiuluodan para buksan ang aking espiritual na daga, ang aking landas sa paggamit ng espada ay magiging ganap na maayos sa hinaharap. Ang aking kapangyarihan ay magiging kapantay ng inyong ninunong si Lin. Ang pamilya Zhang mula sa Longhai ay handang yalay ang aming minanang kayamanan. Ang gintong suot na baluti, kapalit ng isang mahimalang gamot mula sa dakilang mga gamot. Upang mapahaba ang aking natitirang buhay, ang aking anak na lalaki ay nahawaan ng malamig na lason tuwing kabilugan ng buwan. Ang kanyang katawan ay nababalot ng niebe. Mangyaring gulungan siya ng dakilang mga gamot. Ang pamilya mo mula sa Shangjing ay handang gantimpalaan kayo ng katanyagan. Ang pinuno ng Yomi Mountains Falling Flower Cave na nasugatan at napangitan ng isang 5 lason na gagamba. Kung may babalik ng dakilang mga gamot ang aking dating ganda, handa akong magpakasal sa inyo. Ang pamilya Zhang ng Longhai, ang pamilya mo ng Shangjing, ang Falling Flower Cave ng Yomi Mountain. Malalaking kapangyarihang kinatatakutan ng mga ordinaryong tao. Ngunit sa harap ng dakilang mga gamot, kailangan nilang magpakumbaba. Isang lugar na dapat ay para sa pagpapagaling at pagliligtas ng buhay. Bakit pa ito tinawag na lambak ng mga patay? Ang dakilang mga gamot ay may tuntunin. Kung gusto mong siya'y tumulong, kailangan mong gawin ang lahat ng paan para pukawin ang banal na punong ito sa harap ng kanyang pintuan. Magpakita ito ng reaksyon. Kapag ang banal na puno ay nagpakita ng himala at kinilala ng dakilang mga gamot, saka lang siya tutulong. Kung hindi, kahit gaano pa kayaman ang iyong dala, hindi ka papansinin ng dakilang mga gamot. Ngayon, gusto kong makita. Bukod sa akin, sino pa ang makakapagkita sa dakilang mga gamot? Ako. Binibining Lin, masyadong malakas ang iyong paselba. Tinapan ko ang iyong mga ugat ng tinig. Para pansamantalang hindi ka makapasalita dahil natatakot ako na baka
Masyadong maraming espiritual na enerhiya ang mawala sa iyong katawan at malito ka. Huwag mo sana akong sisihin. Li Chongsheng, buhay ka pa? Hindi ka pinatay na ninuno? Ang ninuno ay kayang patagin ang mga bundok at dagat ng walang hirap. Paano niya hindi kayang patayin? Ang inutil na Li Chongsheng. Tiyak na mabait ang dakilang ninuno kaya ka pinakawalan. May mabuting kalooban ang dakilang ninuno ng Lin. Pinatawad ang buhay mong aso. Pero ikaw ang nag-una na ilapit ang league sa hawak ko. Naiinip ka na ba sa buhay mo? Wala akong oras sa kalokohan mo. Narito kami para kay Matandang Chen. Mat Andang Chen. Ang yabang mo, ang mundo'y nakikilala sa medical sage. Lahat ay tawag siya ng senior. Ikaw ay walang galang. Sino ka ba? Hindi pa sapat ang aral mula sa pahilis na buwan? Kailangan pa bang patayin kayo ni Senior Lee? Bago tumahimik ang dalawang tangang ito. Babae, sinampal mo ako? Li Changsheng, kakaiba ang palasa mo. Saan mo nakita ang halimaw na babaeng ito? Sa Lin family, maliban sa dakilang ninuno, walang mga hasmanampal sa akin, yung Master Zheng. Puputulin ko ang mga daliri ng halimaw na babaeng ito, isa-isa at ipapakain sa aso. Siya sa harap ninyo ang dakilang ninuno ng Lin. Katarant Aduhan. Binubulag mo ba kami? Ang halimaw na ito ay may kaliskis, mabalahibo at napakapangit. Paano siya maging dakilang ninuno? Saan galing ang halimaw na ito? Nagpapanggap bilang dakilang ninuno ng Lin? Gayon din. Ako na ang papatay sa iyo para sa dakilang ninuno. Sandali. Siya nga ang dakilang ninuno ng Lin na baliw dahil sa cultivation deviation. Kaya nagkaganyan. Kaya ko siya dinala rito. Para kay Matandang Chen. Ang itsura ng dakilang ninuno bilang tagapagmana ng Lin, hindi ko ba malalaman? Li Changsheng, nagsisinungaling ka pa rin. Ball on the way SA Medical Sanctuary. Nakita na namin ang Herbal Boy. Ang Matandang Chen na to, hindi nagbabago. Kailan pa siya nagkaroon ng Herbal Boy? Ang cute naman ng batang to. Bawal ang away sa Deadman's Volley, lalabas ka agad ang lumabag. Si Li Changsheng ang unang nanggulo. Tinutulungan lang namin si Senior Medical Sage na alisin ang gulo. Kung tunay ang hangad ng pagpapagaling, pagpakitaan ng himala ang divinity. Ang masamang paraan ay hindi magpapakita sa aking guro. Li Changsheng, hindi ba't gusto mong makita si Senior Medical Sage? Kung hindi mo mapakitaan ng himala ang Divine Tree, sinasadya mong guluhin ang Deadman's Volley. Kaaway ng lahat na naghahanap ng lunas. Divine Tree. Hindi ba ito ang halamang regalo ko kay Matandang Chen noon? Li Chongsheng. Anong ginagawa mo't nag-atubili ka? Kaya mo ba talaga o hindi? Upang magpakita ng himala ang puno ng Diyos. Baka naman wala ka talagang kakayahang gawin ito. Kung wala kang kakayahan, umalis ka na lang at huwag nang mang-abala. Ang isang tuyo na kahoy ay nagkaroon ng bagong buhay. Kahanga-hanga, tunay na angkan ng mga saham. Nagtatagay ng martial arts sa loob ng tanggapan. Ang pagtubo ng puno ng Diyos ay hindi pangkaraniwan. Dapat naman, Senior Medical Immortal. Na ang pagtubo lang ng puno ng Diyos, isang maliit na himala, ay ipinagmamalaki pa? Ano ang sinasabi mo, Montag? Si Young Master Zheng ay may pambihirang talento. Kayo lang ang nagpapakita ng kakulangan sa harap niya. Sa harap ni Young Master Zheng, wala kayong laban. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na pagkakaiba. Nakakatakot talaga. Ito ang tunay na demonic cultivation art. Gamit lang ang isang patak ng esensya ng dugo. Ang tuyot na sanga ay naging lunsyan at mayabong. Tiyak na tutulong sa kanya ang Medical Immortal. Li Chongsheng, nakita Montag BA? Ang talento ni Young Master Zheng, hindi mo kailanman maabot. Isang hamak na payaso, na nagpapahiya lang sa sarili dito. Kung ito ang tuntunin, dapat itong sundin. Para sa iyo, kailangan kong magpakita ng tunay na kakayahan. Li Chongsheng, ano ang ginagawa Montag? Sa liwanag ng araw. Napakalapastangan naman nito. Li Chongsheng, hindi ka naman siguro natako sa akin. Ano? Nahanap ko na. Ito ang magic artifact na aking nilikha. Ang pangalan nito ay Tikatik, buhay ng lahat. May mga inupit na rune sa loob nito. Kapag dinilig gamit ang artifact na ito, maaaring mabuhay muli ang lahat ng bagay. Li Changsheng, huwag kang magsinungaling. Ito lang naman ay isang showerhead. At isa pang mumurahing bagay na hindi karapat-dapat ipakita. Isang ordinaryong bagay lang, paano ito makakapagpakilos sa puno ng Diyos?
Sino itong batang walang alam na nangahas na hamunin ang autoridad ng Medical Immortal? Ang paglalagay ng Medical Immortal na pagsubok sa puno ng Diyos ay upang magbigay ng pag-asa sa mga karapat-dapat. Hindi pa magpasikat ka lang dito. Magpasikat. Subukan natin para malaman. Li Changsheng, Sigurado KBA? Huwag kang matakot. Li Chongsheng, ito ba ang sinasabi mong banal na artifact? Nakakatawa. Hindi mo lang dinaya ang mga pamilya. Ginawa mo pang laruan ang Medical Immortal. Li Chongsheng. Ngayon, mamamatay kang walang libingan. Mga kababayan, si Li Changsheng ay walang paggalang sa Medical Immortal. Sino man ang makapugot ng kanyang ulo at ihandog ito sa Medical Immortal. Tiyak na gagantimpalaan ng Immortal na gamot si Senior Medical Immortal. Oras na. Ginseng Immortal Fruit. May tumubong Ginseng Immortal Fruit sa puno ng Diyos. Ginseng Immortal Fruit na. Ang ginseng fruit ay tumutubo sa napakalamig na bundok ng kunlun. 1 piraso, lilinisin ang katawan. 2 piraso, pahabain ang buhay. 3 piraso, makakamit ang kapangyarihan. At maging isang immortal. Imposible. Ilusyon lang ito. Ang ginseng immortal fruit ay namumulaklak bawat 3,000 taon. Paano naman ito ng isang basura? Binuhusan lang ng shower. Ay namungga agad? Peke. Tiyak na pek. Gagamit ka na naman ng palilinlang. Maloko Montag kami, pero hindi ang Medical Immortal. Bagaman ako ang nagbigay ng puno ng Diyos ay matandang Chen. Hindi ito spiritual body. Diniligan ko ng magic tool. Hindi kinaya ang sobrang spiritual energy, kaya tulad ng damong gamot. Mamamatay pagkatapos mamulaklak. Sayang. Nawala na ang kakaibang pangyayari. Nakita nating lahat. Tiyak na si Li Changsheng ang nagpapanggap. Li Chongsheng. Hindi ka lang nandaya, gumamit ka pa ng masamang sining para sirain ang puno ng Diyos. Alam mo ba, ito ang tanging token para makita namin ang Medical Immortal. Dahil sa iyo nalanta ang puno ng Diyos, bata. Sinira mo ang pag-asa nating lahat. Sinira mo ang puno ng Diyos. Walang kapatawaran. Dapat kang i-disempower. Mula sa simula, hindi naman talaga gustong magpakumbaba kay Medical Immortal si Li Changsheng. Ginugulo lang niya ang oras natin. Ngayon, pinalanta pa niya ang puno ng Diyos. Gusto niya tayong patayin. Zugurin natin siya. Huwag ninyong hayaang makatakas. Sino ang mangahas gumalaw sa bisita ng Dead Man's Volley? Pagpugay sa Medical Immortal. Ang kapal ng mukha, Li Changsheng. Nakita mo na ang Medical Immortal, hindi ka paluluhod. Li Chongsheng. Si Senior Medical Immortal ay isang master na hindi lumalabas sa mundo. Ang kanyang cultivation ay mas mataas pa kay Patriarch. Lin, sinira mo ang puno ng Diyos. Hindi ka paluluhod humingi ng tawad? Gusto mo bang mamatay? Kaming lahat? Luluhod ako sa kanya. Siya dapat ang luhod sa akin. Senior Medical Immortal, time team kaming humihingi ng tulong para magpagaling. Itong basura, pumunta sa Dead Man's Volley para manggulo. Binuhusan pa ng shower ang puno ng Diyos para magpanggap na may ginseng fruit. Senior Medical Immortal. Ang 100 taong puno ng Diyos ay nawasak dahil dito. Mataas ang inyong reputasyon. Hindi ito dapat lumisan. Dapat patayin si Li Changsheng para mapanatili ang inyong pangalan. Senior, patayin ninyo ang batang ito para mapanatili ang inyong pangalan. Magpapakita na si Senior Medical Immortal. Ang kanyang silver needle ay nakakapatay ng hindi nakikita. Tapos kana, Li Changsheng. Kasalanan niya ang kanyang katangahan at kamangmangan. Nangahas pa siya sa lambak ng mga patay. Ngayon, wala na siyang matitirhan na libingan. Ang medical na Diyos na si Chen Mubay, nagpapakababa kay Ginoong Li. Ano yan? Tama ba ang nakikita ko? Ang medical na Diyos ay nagpapakumbaba kay Li Changsheng. At si Li Changsheng ay tanggap lang. Hindi ba siya natatakot maputulan ng buhay sa pagpapakumbaba ng medical na Diyos? Matanda na Chen, bilisan mo. Walang oras. Halika, binibining Lin. Binalikan ng Changsheng Gong, nagbalik sa ugat. Baliktad ang daloy ng dugo, balot sa kaliskis at balahibo. Bilisan ninyo. Ginoong Li, ang aking kasanayan sa medisina ay tinuruan mo mismo sa akin. Bakit pa kailangan magpakahirap? Mas mabuti pa kung ikaw mismo ang magpagaling sa kanya. Ilang taon na akong hindi nagamot ng pasyente. Mangangapa pa ako. Paano kung magkamali?
Nakababahala ang kanyang buhay. Naku, Ginoong Lee, baguhin mo na ang iyong pagiging masyadong maingat. Kahit magkamali ka, hindi ba't mayroon ka pang huling hininga na muling buhayin ang patay? Ang huling hininga ay nagsasayang ng buhay, nakakasira sa katawan. Tigil na sa satsat. Bilisan mo ang paggamot. Opo. Binibini, Mari po ba? Medical na Diyos, ano po ang ginagawa ninyo? Si Li Chongsheng. Ang sumira sa inyong banal na puno. Ano ang gagawin ko? Wala kayong pakialam. Ang paglapastangan ninyo ay Ginoong Lee, ay paglaban sa aking lambak ng mga patay. Kung ayaw ninyong mamatay, umalis na kayo ngayon din. Medical na Diyos, sigurado ba kayong isusugal ninyo ang mga pamilya para sa isang walang kwenta? Ito ay snowfrost flower na lason. Sa loob ng 3 hininga, kung hindi kayo alis, dudugo ang inyong 7 butas at mamamatay. Alice! Kumusta na? Nakabaon na ang gintong kayom. Kailangan ng taong may malalim na kapangyarihan na magbuhos ng espiritual na lakas sa katawan ni Binibining Lin upang galawin ang mga karayom at baguhin ang daloy ng dugo. Ang pagbalik sa ugat ay mawawala ng kusa. Ito ay hindi maganda. Wala akong pakialam. Pero sa sitwasyon, hindi abot ng 1 oras si Binibining Lin, ikaw na bahala, Ginoong Lee. Tandaan, wala dapat kahit isang damit sa inyong dalawa. Kung hindi, mahahadlangan ang paglabas ng inis sa katawan ni Binibining Lin. At tuputok siya. Isipin mo mabuti, Ginoo. Ay naku. Alis muna ako. Matanda na Chen, ikaw. Naalala ko, noong bata pa ako si Li Changsheng, palagi akong nag-aaral ng mga tula at aklat. Alam ko ang mga turo ng kabutihan at moralidad. Ng paggalang, katuwiran at kahihiyan. Hindi ko inaasahang gagamitin ko ang aking katawan bilang sangkap sa gamot. Ako. Sige na nga. Ang pagligtas ng isang buhay ay higit na mabuti kaysa pagtatayo ng 7 parapat na tor. Ako. Para kay Binibining Lin. Tiisin ko na lang ang pagkawala. Hindi pa naubos ang 2 insenso. Hindi pa tapos ang oras ng paggamot. Ginoong Lee, bakit ka lumabas? Hindi ko na kaya. Ano? Hindi kumana ang arrow needle cluster shot na paan? Hindi na kaya ni Binibining Lin, mukhang kailangan nating humanap ng ibang paraan. Hindi siya ang hindi makatiis. Ako ang hindi makatiis. 30 taon, parang lobong gutom. 40 taon, parang tigring mabangis, 50, kayang humigop ng lupa sa buwan. Siya. Ilang taon siya buhay. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, Senior Medical Immortal. Tumayo ka na. Binibining Lin, ikaw ay taong dinala ni Ginoong Lee. Ako si Chen Mubay, hindi karapat-dapat sa iyong pagpapatira pa. At saka, ang paggaling ni Binibining Lin ay utang na loob kay Ginoong Lee. Bagamat nawala na ang pagbabalik sa ugali ni Binibining Lin, ang pagsalungat sa kapangyarihan ni Changsheng ay nasugatan na ang kanyang pundasyon. Ang kanyang antas ng pag-unlad ay titigil na rito. Kahit na mag-double cultivation ako sa senior, hindi pa rin ako makaka-ascend sa mas mataas na antas. Sayang ang matagal kong pagsasanay, sa huli, mortal na katawan pa rin. Hindi ba ako makakapag-transmogrify? Mahil may isa pang paraan para maayos ang nasirang pundasyon ni Binibining Lin. Sabihin mo, Senior Medical Immortal. Narinig mo na ba ang Beast Ancestor's Blessing, Binibining Lin? Ang sinasabi ng Senior Medical Immortal, yung ancestor of all beasts ba? Tama. Ang lahi ng mga banal na hayop nagbabantay sa Huatzia. Ang Azure Dragon nakapwesto sa silangan.
Ang white tiger, nakapwesto sa kanluran. Ang vermilion bird, nakapwesto sa timog. Ang black tortoise, nakapwesto sa hilaga. At ang Panginoon ng lahat ng hayop, nakaupo sa gitna. Tumingin ibaba sa buong lupain. Siyempre, alam ko ito. Taon-taon, nagdaraos ang Southern Province ng Beast Ancestor Worship Assembly bilang pasasalamat sa pangangalaga ng Beast Ancestor. Ngunit, wala pang sinuman ang nakatanggap ng pagpapala mula sa Beast Ancestor. Titingnan natin kung may swerte ka. Binibining Lin. Kung magpapakumbaba ang Senior Lee na pumunta, Tiyak na ibibigay sa akin ng Beast Ancestor ang kasaganaan. Bakit mo ako tinititigan? Hindi ako pupunta sa anumang Beast Ancestor Worship Assembly. Ninakaw mo ang aking kalinisan ng walang bayad, sapat na yon. Ngayon gusto mo pa akong magkaroon ng bagong kaway. Ang hirap-hirap ng babae. ang Beast Ancestor Worship Assembly ngayong taon ay idaraos ng Zeng family. Kung pagpapalain ng Beast Ancestor si Zeng Xuanbing, lalaki na malaki ang kanyang kapangyarihan. Kahit ako ay hindi niya kalaban. Kamakailan lang, muling nagkaroon ng away si Senior Lee sa Zeng family. Kung hindi siya pupunta, Baka maghiganti ng walang habas ang pamilya Zeng. Sige na nga, ako na ang pupunta. Pero ito na ang huli ha. Kung may problema ka ulit sa susunod, ikaw na ang bahala. Yang walang kwentang si Li Chengseng. Sinira na naman ang plano ko. Yang Master Zeng, hindi ka umaintindihan. Bakit napakagalang ng iginagalang na Senyor Yichan? Kylie Changsheng? Tiyak na Yang Zi Li Chengseng ang naghanap ng demonya para magpanggap bilang ancestor. Natatakot si Senior Yichian sa ancestor kaya siya magalang. Malapit na magsimula ang taunang pagdiriwang ng pag-alay sa Beast Ancestor. Ngayong taon, ang pamilya Zheng ang maghahanda. Kapag natanggap ko ang pagpapala ng Beast Ancestor, ang aking kapangyarihan ay halos kapantay na ng ancestor. Yang Master Zeng, alam kong hindi ka pangkaraniwan. Palagi akong nasa tabi mo. Kapag naging pinakamakapangyarihan ka na sa Nanzhao, huwag mo sana akong pabayaan. Darating din ang ancestor sa pagdiriwang. Kapag nalaman niya na nagpanggap ang isang demonya bilang siya para kay Li Changsheng, tiyak na gugutay-gutayin niya si Li Changsheng. Mga pangulo, mga bihasang tao, ngayong araw ay ang taunang pagdiriwang ng pag-alay sa Beast Ancestor. Iniimbitahan kayo ng pamilya Zheng upang humingi ng pagpapala mula sa Beast Ancestor. Ano? Humingi ng pagpapala mula sa Beast Ancestor? Ang Beast Ancestor ang kumakalinga sa Jiuzhou. Sa mga nakaraang pagdiriwang, ang mga kilalang pamilya ay nag-alay lamang ng mga mahiwagang bagay at regalo. Ngunit ngayon, humihingi ng pagpapala si Young Master Zheng. Hindi ba't ito'y masyadong pangahas? Kapag natanggap ko ang pagpapala ng Beast Ancestor, hindi ko kayo malilimutan. Mulan gayon. Ang lahat ng pamilya sa Nanzhao ay makakasama sa akin sa kayamanan at karangalan. Magaling. Napakaganda nito. Young Master Zeng, Tingnan Montag. Li Changsheng, ito ang tahanan ng pamilya Zeng. Kusang loob kang pumunta rito. Gusto mo bang mamatay para magbayad sa iyong kasalanan? Hindi may pagkakamali. Nanonood ka ng palabas sa tahanan ng pamilya Zeng. Ikaw pa ang nangunguna sa Nanzhao? Inimbita ako ni Miss Lin Chiao. Kung hindi kayo sang-ayon, maaari akong umalis. Inimbita ka ng ancestor? Hindi mo ba sinusukat ang iyong sarili? Kung hindi kita pipigilan. Akala Montag papel lang ako? Zeng Xuanbing ang taong inimbita ko. Ay hindi mo maaaring paalisin. Pagpupugay sa ancestor. Tumayo kayo. Ancestor, sa wakas dumating ka rin. Ngayon ay ang taunang pagdiriwang ng pag-alay. Ito'y mahalaga sa lahat ng pamilya sa Nanzhao. Ang Beast Ancestor ay nabubuhay na ng 10 milyong taon mula pa noong unang panahon. Simula pa noong unang panahon, ito ay nagmula sa kalawakan at lupa, nagbibigay ng kapayapaan sa Timog Estado. Dakilang ninuno, si Li Changsheng ay nagkakagulo sa napakahalagang sandaling ito. Malinaw na ito ay paglalapastangan sa Diyos na hayop. Ang paglalapastangan sa Diyos na hayop ay isang malaking kasalanan. Dapat siyang mamatay. Dakilang ninuno, si Li Changsheng ay nasa bundok Tsiyu. Nilapastangan niya ang iyong larawan at sa lampak ng mga patay. Naghanap siya ng isang babaeng demonyo upang magpanggap bilang ikaw, paulit-ulit. Tumatalon siya sa iyong hangganan. Hindi siya dapat patawarin ng basta-basta. Dakilang ninuno, ang babaeng demonyong iyon ay napakapangit. Ang mukha niya ay puno ng mga kaliskis. Ngunit sinabi niya na siya ang dakilang ninuno. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ba kahit sino ay mag-akalang maari ng magpanggap bilang dakilang ninuno? Nakakahiya ang nangyari sa lambak ng mga patay. Huwag na nating banggitin muli. Ngunit ang aking ina ko na ito ay talagang hindi masyadong matalino. Sa hinaharap, baka magalit si Ginoong Lee at tuluyang mapahamak ang aming angka ng Lin. Si Ginoong Lee ay aking bisita na may mataas na paggalang. Sino mang hindi magpakita ng respeto kay Ginoong Lee ay kalaban ko, si Lin Chiao.
Ngunit, dakilang ninuno, siya ay Kakaiba ang batang ito, mukhang hindi mabuti ang kanyang puso. Bakit pa siya naging bisita ng dakilang ninuno? Baka naman gusto ng dakilang ninuno kay Li Changsheng at gustong gawin siyang cauldron furnace upang palakasin ang katawan at umangat sa antas. Parang iyon lang ang posibleng dahilan, nakakainis. Hayaan na lang diyan natin si Li Chengsheng. Na magkagulo dito. kahit cauldron furnace pa siya, darating na ang Diyos na hayop. Kung gagalitin mo ang Diyos na hayop, lulunurin kanya ng buo. Tama, kayang lunukin ng Diyos na hayop ang lahat. Si Li Changsheng ay isang ordinaryong tao lamang. Tiyak na lulunurin siya ng Diyos na hayop, walang matitira. Ang galing talaga ni Ginoong Zeng. Li Chongsheng, bisita ka ng dakilang ninuno, hindi kita maaring saktan. Ngunit para sa pagsamba sa Diyos na hayop, kailangan ng mga mahiwagang kayamanan. Meron ka ba? Pagdating sa mga kayamanan, ang angkan ng Zheng ang pinakamayaman sa Timog Estado. Puno ng mga pambihirang bagay. Walang katapusang koleksyon, ibig sabihin, tiyak na si Ginoong Zheng ang tatanggap ng biyaya ng Diyos na hayop. Tiyak na yayaman ng husto ang angkan ng Zheng. Binibining Lin, ano ang nangyari? Bakit parang? Hindi lang ipadat. Pagdating sa mga mahiwagang sandata at kayamanan, ang angkan ng Zeng ang nanguna. Hindi makakapantay ang aming angkan ng Lin, baka hindi ako pagpalain ng Diyos na hayop. Kundi si Zeng Xuanbing. Marami akong dalang mahiwagang sandata at kayamanan, ngunit hindi ko lang alam kung ang tinatawag na Diyos na hayop ay maglalakas loob na tanggapin ito. Kunlun Mirror, Snow Drinking Blade. Ninakaw ko ito. Ito ang underworld staff, ito naman ang Dinambak din. Jintong Shear. Ninakaw ko. Ito'y martilyo ng Hao Chan. Ako ang gumawa. Ginoong Li, mga sinaunang armas itong lahat. Kahit anong kunin mo, kayang gumuho ng langit at lupa, Ginoong Li. Alin ang dadalhin mo? Yang ancestral beast, hindi pa nakakalaban, hindi alam ang kalaliman. Paano kung mag-away at hindi tayo manalo? Dalhin lahat. Bakit ka ganyan, Kaingat? Gusto mo bang sirain ang mundong ito? Magsasakang probinsyano, anong mahiwagang bagay ang meron? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Ano ang tunay na dekalidad na immortal artifact? Bihirang kayamanan. Ito'y Handwehr. Di ba't ordinaryong guwantes lang to? Handwear pa. Li Changsheng, ang liit ng pangunawa mo. Paano mo makikilala ang handwear? Ang Handwehr na ito'y gawa sa meteorite, may immortal runes pa. Kapag suot, magiging isa ang mga palad. Nahalo na, ang handwear na ito, 3 bises magagamit. Kahit walang kultivasyon, kayang maghiwa ng langit at lupa, basagin ang kalawakan. Anumang bagay ay mahihiwa. Sigurado ka bang lahat mahihiwa? Minamaliit mo ba ako? O minamaliit mo ba? ang kakayahan ng aking ninuno sa paggawa. Kung hindi ka naniniwala, bigyan mo ako ng bagay. Hihiwaan ko para sa'yo. Ginoong Zeng, ito. Salamat, hindi ako kakain. Hindi pinapakain sa'yo, ako ang kakain. Hiwain mo ito para sa akin. Ginoong Zeng, basagin mo para sa kanya, itong meteorite. Di ba't mas mahalaga pa sa durian? Ginoong Zeng. Huwag mong ipahiya ang pamilya Zheng. Ginoong Zeng, nagdudugo ka. Mali ang tingin mo. Li Changsheng, ano ang maibibigay mo? Sa harap ng ancestral beast, gusto mo bang walang ibibigay? May gunting ako, hindi ko lang alam kung yung ancestral beast. Matatanggap ba niya ang gunting kong ito? Nakasakop ng malaking demonyo. Pinaglingan. Pinaglingan. Pamilyar ang pangalan. Pinaglingan ang pangalan ng ancestral beast. Li Changsheng. Sinasabi mo bang nasakop mo ang ancestral beast? Anong ancestral beast? Yung demonyo, leopard lang yon. Di ba't siya ang ancestral beast na sinasabi niyo? May malaking demonyong dumaan sa bundok Siyu.
Gusto mo ba akong kainin para mabusog? Water escape. At abangan ninyo ako, senyor. Sino ka, munting demonyo? Bakit ka pumunta sa bundok, Sio? Ako si Fulink. Nakita ko ang espiritual na enerhiya sa paligid ng inyong banal na bundok. Nais kong sumipsip ng kaunti upang mapalakas ang aking kultibasyon. Hindi. Hindi ko sinasadya na gambalain ang inyong pagtulog, senyor. May 3 segundo ka para umalis sa bundok, Sio. Kung muling tatapak dito, puputulin ko ang iyong lahi ng hayop. Susundin. Maraming salamat sa hindi pagpatay sa akin, senyor. Kung kayo ay bumaba sa bundok balang araw, ako ay tiyak na magbabayad utang. Siya kaya ang golden leopard na yon? Ang tunay na anyo ng Beast Ancestor ay ang batik-batik na Golden Leopard. Baka kayo at ang Beast Ancestor ay matagal nang magkakilala, senyor. Imposible. Ang Beast Ancestor ay nabuhay ng 10 milyong taon. Nakita niya ang paghiwa ni Pangu sa kalawakan. Ang pag-ayos ni Nua sa langit at ang pagsuko ni Tathagata. Li Chongshong ay kaulit. Ano ang karapatan mo para makita siya? Li Changsheng, hinahamak mo ba ang kapangyarihan ng Beast Ancestor? Kapag nagalit ang Beast Ancestor, ang buong Southern Continent ay magiging libingan. Huwag mong ipahamak ang lahat dahil sa iyong kapalaluan. Maghanap ng gulo ng walang takot. Li Chongshong. Magbabayad ka sa iyong ginawa ngayong araw. Dumating na ang Beast Ancestor. Nagngangalit ang Beast Ancestor. Ang ulap at dagat ay nagkakagulo. Li Changsheng, nagdulot ka ng malaking problema. Li Changsheng, kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na sana akong umuwing nakayukot sa bundok Chiu. Kung mananatili ka rito, Hihintayin mo na lang ang galit ng Beast Ancestor. Gusto mong tumakbo? Huli nan gayon. Batang lalaki, lumuhod ka na. kapag lumitaw ang Beast Ancestor, may kidla sa katawan, tiyak na durugin ka niya. Walang respeto, dapat patayin. Nagpagalit sa Beast Ancestor, dapat mamatay. Maghiwalay na kayo agad kay Li Changsheng. Baka kayo ay madamay. Senyor, wala bang mangyayaring problema? Hindi ako gumagawa ng mga bagay na walang katiyakan. Bago ako pumunta rito, Handa na ang aking kompletong plano. nagdala ako ng napakaraming sinaunang kayamanan, hindi ko pa kayang mapasuko. Isang munting golden leopard. Pero, ang mga pangyayari sa kalangitan, kapareho ng nangyari noong. Lumitaw ang Golden Leopard na yon sa bundok Siu. Li Changsheng, sa panahong ito, naghahanap ka pa rin ng kaginhawahan kapag namatay ka mamaya. Walang maglilibing sa iyo. Hoy, ilaw. Gunting lang ito, gusto mo ba? Nakikita ko ang Beast Ancestor. Senyor, lumuhod ka na. Munting leopardo. Bakit parang pamilyar ang mukha mo sa akin? Lumitaw na ang dakilang hayop. Nakikipagkaibigan ka pa. Tingnan mo ang sarili mo kung sino ka. Ayaw mo bang makisama sa dakilang hayop? Isang tingin lang ng dakilang hayop, puputok ka na. Pamilyar ang amoy, itong amoy na ito. Parang naamoy ko na ito dati, nakakapanginig ng puso. Halos hindi na ako makatayo. Dakilang hayop, ang pag-alay na ito ay inorganisa ng aming pamilya Zheng. Ngunit itong si Li Changsheng na walang kwenta. Hindi nire-respeto ang dakilang hayop. Palaging gumugulo. Sabi pa niya, nasakop niya ang dakilang hayop, nilalapastangan ang pangalan nito. Pakiusap, dakilang hayop, puksain ang masamang ito. Siya ang salot ng aming Timog Rehiyon. Hindi siya papatayin, hindi mapapayapa ang galit ng tao. Gunting ng ginintuang ahas, isang sinaunang mahiwagang sandata. At itong pamilyar na amoy, siya kaya siya ay. Ang tinging ito, naalala ko na. Siya ang dakilang senyor mula sa bundok Chiu. Li Changsheng. Pagkatapos magbago ng anyo ang dakilang hayop, napakaganda pala. Ang ganda nito, wala nang katulad sa mundo. Dakilang hayop. Ako'y nangangahas, dakilang hayop, bigyan ninyo ako ng biyaya. Kapag lumakas na ako mismo ang papatay kay Li Changsheng para sa inyo. Mga tanga, hindi ba nila nakikita na nagbago ako ng anyo? Dahil sa kapangyarihan ni Senyor Li, gusto pa nilang patayin siya. Kailangan kong magpakita ng maganda kay Senyor Li. Lahat ng ito ay ikaw ang may pakana. Akon ka, para zalubungin ka. Ginamit ko ang lahat ng aking tao at kayamanan, nasisiyahan ka ba? Nag-effort ka. Ito, ibig sabihin ba kinilala ng dakilang hayop si Ginong Zheng? Binibiyayaan siya, sigurado ako. Ataas ang pamilya Zheng. Kahit na ang pamilya Lin, may matandang si Lin Qiao. Hindi napapansinin. Hindi ko inaasahan.
Binigyan pa rin ng biyaya ng dakilang hayop si Zeng Xuanbing. Ang pagbibigay ng biyaya ng dakilang hayop ay pagtanggap ng mana. Maaring ipahayag bilang estudyante ng dakilang hayop, binabati kita Ginoong Zeng. Ramdam ko ang pag-init ng dugo at tiyan ko. Ito ba ang pakiramdam ng isang malakas? Li Changsheng. Ngayon, ako mismo ang papatay sa iyo. Ginoong Zeng, Ginoong Zeng. Ginoong Zeng. Anong nangyayari? Hindi ba siyang Master Zeng ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Beast Ancestor? Bakit bigla siyang dumura ng dugo? Baka mahina ang katawan niyang Master Zheng, mababa ang kalidad. Hindi niya kayang tanggapin ang napakalaking biyaya? Hindi, mali. Siyang Master Zheng ay may sword spiritual root. Hindi dapat siya dumura ng dugo. Naramdaman kong nawawala ang spiritual energy sa loob ng katawan ko. Unti-unting naubos ang Dantian Qi. Li Chongsheng, ikaw na naman ba ang kumakalikot sa likod? Ako pa rin? Walang koneksyon yan sa akin. Wala namang relasyon yon. Hindi ba niyo nakikita? Hindi siya nagbibigay ng pagpapala, kundi naglalagay ng restriction. Ano? Divine Soul Restriction. Kapag na-restrict, sasara ang Danshan, hindi na makakapag-cultivate. Ang lupit ng move na iyan. Wala namang away ang Beast Ancestor at Zeng Xuanbing. Bakit niya gagawin yon? Beast Ancestor. Bakit? Ang pamilya Zheng ay laging magalang sa inyo. Hindi kailanman nakapagbigay ng kasalanan. Ang palaging napakita ng kalaluan at paghamak sa inyo. IZ Li Chengseng. Beast Ancestor, nagkamali kayo sa paghusga kayong Master Zeng. Nakkamali. Nakasakit siya ng isang tao na kahit ako mismo ay hindi makakalaban. Hindi ko kinuha ang buhay niya. Malaking pabor na yon sa kanya. Kahit ang Beast Ancestor ay hindi makakalaban. Ang Beast Ancestor ang pinakamalakas na mandirigma sa loob ng 10 milyong taon. Sino ang mas makapangyarihan kaysa sa Beast Ancestor? Ang maliit na demon na si Fuling ay bumabati sa Senior. Ang mga walang kwentang Zeng family na sumalungat sa inyo, Senior, ay nakatali na ngayon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Senior. Ipinasa mo ang problema sa akin. Hindi ka patas. Ikaw ang nanakit sa kanila. Bakit ako ang sinisisi? Hindi pagpasa ng problema, pagbabayad ng utang na loob yon. Sa gabing yon, salamat sa inyo, Senior, sa hindi pagpatay sa akin. Ikaw pala yung malaking demon na natalo noon? Oo. Hindi ba pwedeng ibang araw ka magbayad ng utang? Dapat ngayon pa. Parang paghiganti ito ah. Ngayon, lahat sila isipin na ako ang may pakana. Senior, kailangan pa bang buhayin ang mga ito? Pwede kong gawin para sa inyo. Lipulin ng tuluyan. Sinually, kakapakan. Kami ay bulag noon at hindi nakakilala sa inyo. Mga salitang yon, nabulag lang kami ng katangahan. Siri, ay mabait at hindi namin sa mga loob sa tao. Kayo'y mapagpatawad, huwag niyo kaming pansinin. Kayo naman? Ngayon, naapi kami sa sarili naming tahanan. Nakakahiya talaga. Kailangan muna kami magpakumbaba. Nasa closed, dual cultivation ang tatay kao. Kapag natapos na niya ang kanyang cultivation technique, saka kami mag-usa. Li Changsheng, hindi. Zenyo Li, nakamali ako. Ang pagpapala ng ninuno ng hayop, ayaw ko na. Kunin montak na. Medyo sobra rin ang ginawa ko dati. Dahil babae ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Sip-sip, mapag-imbot, paano nagkaroon ng... Katulad mong inapo ang pamilya Lin? Mula ngayon, itinataboy kita sa pamilya Lin. Tinanggal sa alangkanan. Ninuno, ako. Huwag na. Mahirap ang buhay sa mundong ito. Basta may hangad silang magbago. Bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Tama. Yung pagpapalang sinasabi mo, pwede bang bigyan mo rin ako? Gusto ng Senior. Walang epekto ang pagpapala ko sa Senior, pero kusang humingi siya. Baka nagustuhan niya ang itsura ko. Gusto niya akong pakasalan? Hindi pwedeng sa harap ng maraming tao ang pagpapala. Baka hindi magkatotoo. Mas mabuti, maghanap tayo ng pagkakataon. Pupunta ako sa bundok Siyue. At personal kong ibibigay ang pagpapala sa Senior. Sige, hintayin ko na lang na makuha ko ang pagpapala bago ko ibigay sa'yo. Okay. Oras na para bumalik na ako sa bundok Siyu. Sa wakas, nalutas na ang lahat ng problema. Makakatulog na ako ng mahimbing. Bakit ka nandito na naman? At bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba napagkasunduan na natin? Yun na ang huling tulong ko sa'yo. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Al. Huwag mo na akong guluhin. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ayaw kong magkaroon ng kaaway. Bakit ang hirap? Sa lambak ng patay, nakita mo na ng Senior ang buong katawan ko.
Baka gusto ng senior na iwanan ako pagkatapos. Magiging bastos ka ba? Kailangan sa sitwasyon. Iniligtas kita, di ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Bahala ka. Dapat panagutan mo ako. Mamayang gabi. Sasamahan kita. Hindi ako nananakit ha. Tatawag ako ng tao. May manyak. Senior Lee, ano ang ginagawa ninyo? Bakit ka nandito rin? Inanyayahan ako ni Senior Lee sa bundok Tsiyu para sa pagpapala. Ang ibig sabihin, hindi ba't para maglingkod sa kama? Maglingkod sa kama? Pagpapala lang, bakit may paglilingkod sa kama? Pagpapala, paglilingkod sa kama yon. Oh. Binibining fuling para kay binibining lin din sana ang paghingi ko ng pagpapala. Kung ganito nga, may kwarto sa tabi ko. Pumunta kayong dalawa sa paliguan. Hindi, ako ang maglilingkod SIO. Bakit parang nakikita ko kayong dalawa? Na parang 2 baso ng carbonated drink. Masaya ka ba sa amin hanggang sa bumula? Hindi. Masakit sa katawan. Maligayang pagbabalik ng Pangulo ng Pamilya. Ang antas ng Pangulo, umakyat na sa unang grado. Ano, ang bilis ng pagtaas, mas nakakatakot pa sa ninuno. Hindi na siya ninuno mo, siya ay isang matandang hindi nakakaintindi. Ngayon, ang tatay ko ay umakyat na sa unang grado. Tingnan natin kung gaano katagal siya magmamalaki. Maligayang pagbabalik ng Pangulo ng Pamilya. Ano ang nangyari SIO? Pangulong Zeng, si Ji Heng ay binigyan ng espiritual na pagbabawal ng Beast Ancestor. Isinara ang tansyan, hindi na siya makapag-practice. Dapat kang magiganti para kay Ji Heng. Paano nangyari ang pagbabawal? Lahat ay gawa ng Li Changsheng ng Tsiyu Mountain. Li Changsheng. Hindi ko pa naririnig ang taong ito. Pangulo. Si Li Changsheng ay dating estudyante ng Linjiansek. Hindi alam kung bakit. Napunta siya sa Tsiyu Mountain at naging independent cultivator. Kahapon sa pag-alay na pagpupulong, ang Beast Ancestor ay aktibong nagpakita ng kabutihan sa kanya. At sinaktan pa ang prinsip. Ang Li Changsheng na ito ay walang tunay na kakayahan. Umaasa lang sa pagiging cauldron ng aming ninuno. Nakaliligaw ng isip, hindi lang ako pinalayas ng ninuno mula sa pamilya Lin. Nadala pa si Ji Heng, naging katatawanan sa mundo ng cultivation. Ang walang kwentang Li Changsheng na iyon. Paulit-ulit na hinaharangan ako. Pinigilan niya ang doktor ng Deadman Valley na hindi bigyan ako ng Asura Pill. Tatay, dapat kang maghiganti para sa akin. Tipunin ang lahat ng bisita ng pamilya Zheng. Sumama sa akin sa Tsiyu Mountain. Upang humingi ng hustisya. Ang Li Chongsheng na ito, ginawa ang anak ko na hindi makapag-practice. Gagawin ko siyang bumaba sa impyerno. Nakatira si Li Changsheng sa loob. Oo. Sino yan, maaga pa't mainay sa bahay namin? Ano ang ginagawa niyo dito sa Tsiyu Mountain? Ano ay apalagay mo, Li Changsheng? Sinira mo ang talento ni Ji Heng, naging katatawanan ng buong mundo ng cultivation. Nandito kami para magbayad ka. Talagang nasaktan ng bata, dumating ang matanda, kailan ba ito matatapos? Pinangga ni Zeng Suanbing si Senior Lee. Ako ang naglagay ng panggagambala sa kaluluwa, walang kinalaman si Senior Lee. Kapitan Zeng, kung naghahanap ka ng gulo. Harapin MOAKO. Kapitan Zeng, bakit ang tapang mo ngayon? Naging first grade immortal ka na pala. Ang matandang to, ang bilis talaga umunlad. Anong masamang gawain kaya ang pinag-aralan niya? Beast Ancestor, Ancestor Lin, bakit sila nandito? Tatay, Li Chongsheng. Si Ancestor Lin ay hindi kaano mahalaga, ngunit ang lakas ng Beast Ancestor ay hindi dapat maliitin. Senior Beast Ancestor, ito ay personal na usapin ng aming pamilya Zheng. Et ni Li Changsheng. Pakiusap, huwag po kayong makialam, Senior Beast Ancestor. Zeng Yuanshan, pumunta ka sa Tsiyu Mountain para manggulo. Hindi mo ba iginagalang ang aming pamilya, Lin? Ancestor Lin. Dati, natatakot ako sa lakas mo. Ngunit ngayon, first grade na ako. Ikaf, ang numero 1 SA Southern Continent. Dapat ka nang magpahinga at magbigay daan sa iba. Huwag naman kayong mag-away, baka magkalat ng dugo sa bakuran ko. Paano na lang ako titira rito?
Kung maaaring hindi mag-away, huwag na lang. Li Chongsheng. Ikaw, isang tunay na lalaki. Magtatago ka ba talaga sa likod ng dalawang babae? Ako, si Li Changsheng. May ganda at talino, isang bayani at mabuting tao. Hindi ako magtatago sa likod ng babae. Sasabihin ko sa inyo kung mag-aaway kayo ngayon. Hindi ko masisiguro na si Miss Lin at si Miss Fu Ling ay hindi makikialam. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto ninyo para umalis kayo sa Xiu Mountain? Kung maglalaban talaga, at kung makialam ang Beast Ancestor, talagang wala akong pag-asa na manalo. Kailangan kong mag-isip ng paan. Para mepetezi Li Changsheng. Li Changsheng, Sebi Nai Biner. Marunong ka rin palang mag-alchemy at gumawa ng gamot. Tingnan natin kung kaya mo makipagkumpetensya sa akin sa pagsubok ng gamot. Kung ako ang matalo, Aalis ako rito at hindi na babalik. Kung ikaw ang matalo, ibibigay mo ang iyong buhay. Pagsubok ng gamot. Ang gamot na hindi naging pil ay lason, ang tao na hindi naging Diyos ay magiging abo. Ang matandang to, malamang may masamang balak at gusto akong lasunin. Kaya't gagamitin ko ang kanyang plano laban sa kanya. Senior Lee, huwag mo siyang pakinggan. Ang Zeng Yuan siya na ito. Sa tingin ko, hindi maganda ang intensyon nito. Li Changsheng, baka hindi ka lang makapaglakas loob. Sinong nagsabing hindi ako makapaglakas loob? Paano ninyo gustong magpaligsahan? Ang aming ninuno na si Shenong ay sinubukan ang lahat ng uri ng halaman. Ako ay sumusunod sa kanyang yapak. Sinusubukan din ang iba-ibang halaman upang humanap ng mabisang gamot. Ang dalawang halamang ito ay kinuha mula sa tuktok ng bundok Hua. Hindi ito naitala sa mga medical nakla. Kainin natin ng isa't isa. Ang unang makapagsabi ng epekto at katangian nito ang mananalo. Paano kung itong halaman ay nakakalason? Sa tingin ko, kayo ay gustong lasonin si Senior Lee. Kung lason man o hindi, tadhana na iyan. Hindi ako natatakot. Kayo pa ba? Senior, huwag kang makinig sa kanya, huwag mong kainin. Li Changsheng, kung hindi mo ito kakainin, ibig sabihin, wala kang alam sa paggawa ng gamot. Ang binigay mong Yang Shendan, sa amin ay fake rin. Hindi alam ng mga ito noong ako ay pumasok sa Linjian Sect. Pinuwan ako ng aking master na kumain ng iba't ibang lason. Kaya't ngayon, immune na ako sa lahat ng lason. Kahit ang voodoo na scorpion. Lumalayo sa akin. Sabay tayong kumain. Talagang may lason. Ang halamang ito ay lubhang nakakalason. Ang makakain nito ay makakaranas ng paninigas ng katawan, namumutlang labi at nagsusuka ng bula. Ako ang naunang nakapagsabi ng epekto nito. Ako ang nanalo. Senior Shenong, gising. Tatay. Patay. Walang kwenta. May ba? Dalhin ninyo siya. Li Changsheng, hindi dapat bilangin ang laban na ito. Mandaya ka. Ang mga patakaran ay sinabi ninyo. Bakit? Gusto ninyong magbago na naman ang isip. Zeng Yuan Shan, ang inyong pamilyang Zeng, ay hindi ba ipinagmamalaki na puno ng mga panauhin at mga dalubhasa? Bakit puro mga walang silbi ang narito? Namamatay sa pagsusubok ng halaman. Panginoong Zeng, ang iyong tauhan ay gumawa ng isang napakalaking bagay. Natuklasan ang lason ng halamang ito. Hindi ko alam kung ilang buhay ang nailigtas nito. Li Changsheng. Hindi ka kinain ng lason, kaya hindi ka nanalo. CJ, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Gagawin kong tanggap niyo ng buong puso ang inyong pagkatalo. Mabuti. Bakit hindi tayo magpalitan? Ng sariling ginawang lason at subukan ito sa ating sarili? Ang hindi maapektuhan ang mananalo. Ang mamatay sa lason. Ay tanggapin na lang ang kapalaran. Ang matandang Zeng Yuan Shan na ito. Gusto pa talagang subukan ang lason mismo. Ano ba talaga ang balak niya? Ito ang 5 Venoms pill na ginawa ko mismo. Napakalason nito. Kaya mo bang kainin? Ang ibinigay kong gamot ay hindi lang 5, may 7 uri pa. Blood stagnation powder, na pinandoy. Kapag kinain mo ito, siguradong mamamatay ka. Kakagawa ko lang nito, wala pa itong pangalan. Ito na lang ang gamot na ipapalit ko sa'yo. Ako na ang unang kakain bilang paggalang. Senior, nalilito ka. Paano ka naniwala
maniwala agad sa sinabi ni Zeng Yuanshan. Subukan ng lason. Nasa first rank na siya ngayon, hindi pang karaniwan ang mga gamot na ginagawa niya. Ngayon mo lang na-realize eh. Hindi ba't huli na ang lahat? Tingnan mong mabuti ang Tsiu Mountain. Maaring ito na ang huling pagkakataon mong makakita ng tanawin sa buhay mo. Wala bang nagsabi sa'yo? Pa sa isang first rank master. Hindi epektibo ang lason na gawa ng ordinaryong tao. Zeng Yuanshan, tuso ka. Lin Chiao, susuwayin mo ba ang pangako at gagalaw? Tandaan ang ating kasunduan. Senior. Umiral na ang bisa ng 5 Venom Spill. Malalim na ang pagkalason ni Li Changsheng. Mamamatay na siya, Senior. Ito ang kapalit ng paglabag sa aming pamilyang Zheng. Sa susunod na buhay, magkaroon ka ng magandang kapalaran, Li Changsheng. Nakamit ko na sa wakas ang paghihiganti. Senior. Ano ang nangyari sa'yo, Senior? Anong nangyayari? Ito ay tandaan ng paglampas sa hangganan. Baka lalampasan ni Li Changsheng ang kanyang realm? Wala ka palang nangyari? Lumampas na naman ako. Zeng Yuanshan, ang galing mo ah. Ito ba'y lason? Parang 10 complete great tonic pill ito ah. Dali, bigyan mo pa ako ng ilan. Umalis ka diyan. Imposible, ito ang lason na ginawa ko mismo. Nagdagdag ako ng sikretong pamamaraan. Magdudulot ito ng kulog mula sa langit. Walang kulog na dumating, imbes ay lumampas ka pa, imposible. Atay, baka mali ang dala mong gamot? Hindi. Tiningnan ko talaga ito. Siguradong hindi mali. Tiyak na may problema sa isang bagay. Anong pamamaraan ba ang ginamit ng walang kwentang ito? Nakayanan pa niya ang lason ng 5 Venom Spill. Kahit nakayanan niya, ano naman? Ang tatay ko ay kinain ang gamot mo. At ligtas siya. Ang labanang ito ay tabla lang. Talaga bang walang nangyari? Bala. Ang binigay ko sa tatay mo ay pusong loob na bola. Delayed ang epekto. Kapag gumana na ang gamot, buong puso't kaluluwa niyang isisiwalat ang lahat ng lihim ng tatay mo. Tapos, lason na sa baga. Ginang Li. Epektibo ba talaga ang lason na ito? Para sigurado, marami na akong eksperimento. Nakapatay na ng 7 first rank masters. At 3 super first rank lahat sa lason na ito. Nagpapalaki ka lang. Kang Totiyen. Bakit wala man lang akong nararamdaman? Nakatira ako sa gilid ng Nanjiao, may bahay at lupain. Masayang-masaya ang buhay hanggang sa dumating ang kasakiman. Nakipagsabuatan sa makapangyarihan, walang takot sa Diyos, inagaw ang asawa't lupain ng iba. Yumuko ang mahihina, pinatay ko ng isang palo. Mula noon, walang katapusan ang kasakiman, walang hanggan ang pinsala. Ang ninuno ng Lin family, mataas ang posisyon. Sakop ang Nanjiao, pinuno ng martial arts sa loob ng 200 taon. 200 taon. Ayaw sumuko ang Zheng family sa pang-api. Nagretiro upang magsanay ng masamang sino. Pinuputol ang ari, mula noon, ang kakayahan ay umangat ng mabilis. Kapag nakapagsanay pa ako ng 30 taon, lahat ng ayaw sumunod sa Zheng family ay papatayin. Papatayin. Tatay, kumusta ka? Huwag mo akong takutin, tatay. Li Changsheng, huwag kang magpakalabis. Pinaslang mo ang pangulo ng Zheng family. Kalabisan. Ngayong araw na ito, pumunta kayo rito sa bundok para patayin ako. Kahit hindi ako ang unang pumatay, talaga bang palalampasin niyo ako? Si Zeng Yuanshan ang humamon kay Ginang Li. Sariling gawa, sariling sikap. Nararapat lamang ang parusa. Li Chongsheng. Isalba mo ang buhay ng tatay ko. Ang gulo Montag. Ang tatay mo ang nagmungkahi ng pagsubok sa lason. Ngayong patay na siya, nag-ingay ka pa rito. Kung nagmamadali kang sumunod sa kanya sa impyerno, maaari kitang samahan. Li Chongsheng. Ngayon, may beast ancestor ang sumusuporta sa iyo. Kung hindi, hindi ka makakaalis ng buhay. Ito ang babala ko sa Zheng family. Bigyan ng babala ang aming Zheng family.
Gusto mo silingin, pumayag na akong kanselahin ang kasunduan. Pero paulit-ulit pa rin kayong humahamon sa akin. Li Chongsheng. Patay na ang tatay ko. Ganyan pa ang sinasabi mo? Huwag kang magpakalabis. Ngayon, patay na ang tatay mo. At ikaw. Pinagbawalan ng kaluluwa ni Fuling. Ngayon, ang gansyan mo ay tuyo na, hindi ka na makakapag-cultivate. Ang inyong pamilya Zeng. Ay wala ng pag-asang bumangon. Ito na ang pinakamarangal na paraan. Na naisip ko para sa inyong pamilya. Huwag na kayong bumalik sa bundok siyo. At huwag niyo akong guluhin. Kung hindi, mapipilitan akong. Lipulin ang inyong pamilya, Zeng. Umalis na tayo. Li Changsheng. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabawi ang panghihiganti na ito. Ang galing talaga ng senior. May oras pa para kumilos. Sino? Gusto mo sabihin ko? Kahit na, ang pamilya Zeng sa Southern Continent ay wala ng pag-asang bumangon. Bigyan natin sila ng pagkakataong mabuhay. Bakit hindi pa kayo umaalis? Sa ilang na lugar na ito, mahirap para sa senior na mamuhay mag-isa. Ako na ang mag-aalaga sa senior. Ako na ang bahala sa pag-alaga sa senior. Pwede pa akong magbantay sa senior sa gabi. Ang cultivation mo ay masyadong mababa, kaya pabigat ka lang dito. Umalis ka na. Sino ang sinasabi mong pabigat? Ano, gusto mong makipagkompetensya sa akin? Huwag mong kalimutan, ako ang ninuno ng lahat ng hayop. Kung hindi lang tinulungan ka ng senior, kaya kitang durugin sa isang iglap. Sige, kompetensya tayo. Mga binibini, huwag na kayong mag-away. Hindi naman ako walang kakayahan. Hindi ko kailangan ng alaga nyo. Sige na, umalis na kayong lahat. Hayaan nyo akong mag-isa para magkaroon ng kapayapaan. Senior, Gusto mo na namang guluhin ang isip ko. Umalis ka. Walang babae sa puso. Natural na Diyos ang paghugot ng espada. Ikaw ang nagpagalit kay Senior Lee, kaya napalayas tayo sa bundok. ikaw ang nagpagalit sa senior, tapos gusto mo pang idamay ako. Ano na ang gagawin natin? Ang senior ay nananatili sa bundok dahil maingat siya at ayaw niyang magpakita. Takot siyang mamatay ng hindi inaasahan. Gusto niyang magtago sa bundok siyo, pero hindi ko siya papayagan. Nan, Ano ang plano, Montag? plano kong magdaos ng pagpupulong ng Marshall Alliance sa pamilya Lin. Sa oras na iyon, ihalang natin si Senior Lee bilang pinuno ng Southern Continent Marshall Alliance. Sa ngalan ng aming pamilya Lin, ipapahayag natin ito sa buong Southern Continent. Magandang plano iyan. Sa oras na yon, ang buong Southern Continent ay makakaalam ng isang tao na nagngangalang Li Changsheng. Hindi ako naniniwalang hindi siya bababa sa bundok. Tatay. Hindi kita hahayaang mamatay ng hindi malinaw. Papatayin ka o talaga si Li Changsheng. Para maghiganti sa inyo, maglalabas ako ng reward sa Nanshao. Sino man ang pumatay kay Li Changsheng. Para maghiganti sa tatay ko, ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ng Zeng. Anong ginagawa mo? Ginoong Zeng, mula nang bumalik mula sa Tsiyu Mountain. Alam ng mga bisita ng Zeng na malapit nang bumagsak ang Zeng. Lahat sila'y umalis sa Zeng at lumipat sa Lin-ano? Ginoong Zeng, wala na akong tahanan. Ang Zeng. Hindi pwedeng basta-basta bumagsak. Gustong ibagsak ang aming Zeng. Hindi ganon kadali. Tatay. Mukhang wala na akong choice. Mag-empeke na. Aalis na tayo ngayon din. Tara na. Saan tayo pupunta? Bihay Aye. Yun ang pinagkukulungan ng demonic god. Malapit na ang Yuan Year, Yuan Month, Inde. Malapit na makatakas ang demonic god. At bumalik sa mundo. Gusto, Montag. Pumasok sa daan ng demonyo. Kapag bumalik ang demonic god, lahat ay dapat sumuko. Kung lalaban, kamatayan lang ang abutin. Kung hindi magiging demonyo, hindi mabubuhay. Ako si Zeng Chuanding ng Zeng family ng Nanshao. Nakikipagkita sa demonic god. Amoy ta. Ang lakas ng loob nyo. Nandito kayo sa bihay, hindi kayo natatakot na kainin ko kayo? Demonic god, alam kong malapit na.
ang araw ng inyong pagbabalik. Narito ako para sumama sa inyo at handang pumasok sa daan ng demonyo, maging tagapagbalita ninyo. Ano ang kapalit? Si Li Changsheng and Geek Ziyu Mountain. Palagi niya akong kinokontra at ginamit ang malupit na paraan para patayin ang tatay ko. Siya ang maaring maging hadlang sa pagbabalik ninyo sa mundo. Patayin ninyo si Li Changsheng. Oo, Zianga. Hindi lang niya nasakop ang Beast Ancestor, ipinagmamalaki pa niya. Hindi ko masabi. Sabihin Montag. Ipinagmamalaki pa ni Li Changsheng na kayo, Demonic God, ay hindi dapat katakutan. Kahit makatakas kayo sa Bihay Eye, wala kayong magagawa. Sabi niya, kayo ay isang laruan lang niya. Mayapeng. Hindi ko papayagan na may taong ganyan, kayabang sa mundo. Ang iyong danchan. Malamang. Si Li Changsheng ang sumira nito. Ako na ang mag-ayos ng danchan mo. At bibigyan kita ng kapangyarihan ng demonyo. Ang lakas na nararamdaman ko sa katawan ko. Ito ba ang pakiramdam ng isang malakas? Salamat, demonyong Diyos. Hindi na kailangan. Malapit na akong makawala sa kulungan, kailangan ko ng katawan na pagtataguan. Ang katawang ito ay nasa unang antas. Sakto para sa aking makademonyong enerhiya, tatanggapin ko na ito. Hindi pwedeng mabuhay si Li Changsheng. Pasigurado, ipapadala ko ang aking kaliwa at kanang emisaryo. Asama mo para patayin siya. Alizin Zia. Ang dalawang emisaryo ay lampas na sa 3 mundo. Wala sa 5 elemento. Hindi sila masusukat ng karaniwang sistema. Sa tulong ng dalawang emisaryo, tiyak na si Li Changsheng ay mawawasak ang kaluluwa. Narito po si Ginoong Li para sa seremonya. Seremonya? Anong seremonya? Si Lolo ng Pamilya Lin ay nagdaraos ng malaking pagdiriwang sa Lin Manor ngayon upang hirangin kayo bilang pinuno ng Martial Alliance ng Southern Continent. Irangin ako bilang pinuno ng Martial Alliance ng Southern Continent. Bakit hindi ko alam ito? Hindi po ba ninyo alam, Ginoong Li? Nasa tuktok ng balita sa Southern Continent Net, Linjiang Daily, at Dao, Wei, Bay, Sao, at iba pang mga website. Nasa pinakatuktok ang balitang ito. Naku, walang signal sa Xiu Mountain nitong mga nakaraang araw. Inilagay ako ni Binibining Lin sa alanganin. Kailangan kong ayusin ito. O maraming problema ang darating. Sakay na po, Ginoo. Wala ng oras. Mauna na ako. Narinig kong hirangin ni Lolo, si Li Changsheng, ng Xiu Mountain bilang pinuno ng Martial Alliance. Li Changsheng? Wala akong narinig na kahangahangang nagawa niya sa martial arts. Baka baguhan lang siya. Ano ba ang Li Changsheng? Para maghangad ng posisyon ng pinuno ng Martial Alliance? Sino ang batang na pumasok sa pagdiriwang ng Pamilya Lin? Ako. Hinahanap ko si Lolo ng Pamilya Lin. Nakita niyo ba si Binibining Lin? Ako si Li Changsheng. Ako si Li Changsheng. Ikaf si Li Changsheng. Ganyan na ako katanyag ngayon. Kasalanan ni Miss Lin yan. Kapag mataas ang puno, malakas ang hangin. Ikaw ang pinili ng matandang master para maging pinuno ng samahan ng mga martial artists sa Timog. S.A. Itzura Montag. Mahina at payat, wala man lang lakas para makipag-away. Maganda lang ang mukha. Vala kang kwenta. Ang pinuno ng samahan, hawak ang buong timog, mataas ang posisyon at malakas ang kapangyarihan. Hindi basta-basta ang pwestong yan. Kung ako SAyo, Magbitiw ka na lang. Naiintindihan ko ang ibig niyong sabihin. Magkatulad pala ang iniisip ng mga tunay na mandirigma. Ako'y isang ordinaryong tao lamang mula sa bundok Xiu. Sobra lang ang tiwala sa akin ni Miss Lin, kaya pinilit niya akong maging pinuno. Kung hindi karapat-dapat si Senior Lee, wala nang karapat-dapat sa posisyong ito sa buong Siyam na kontinente. Senior Lee, nasisiyahan ka ba sa handaan na inihanda ko para sa'yo? Miss Lin, ano ba yan? Bakit mo ako pinili para maging pinuno ng samahan ng mga martial artists sa Timog? Ayoko. Masaya na ako sa payapang buhay bilang isang immortal. Ngayon, papagurin mo ako sa trabaho. Takang-tanga lang ang gugustuhin maging pinuno ng samahan na mahirap at walang pasasalamat.
walang tatalo sa kapangyarihan ni Senyor sa buong Dacia. Hindi lang sa samahan ng Timog, kahit papagisahin ang 9 na kontinente. Kaya niya yan. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi mo ba napapansin na marami ang nagdududa sa akin? Habang nandito ako, si Fuling, sino ang maglakas loob na sumuway kay Senyor? Ako ang nagrekomenda kay Senyor. Dapat sundin ng buong timog ang kanyang utos. Kung hindi, ako, si Lin Xiao, ang unang tututol. Si. Palang maangat ang iyong katuwang sa pagsasanay. Handa kang gumamit ng dahas para patahimikin ang mga grupo sa timo. Lin Qiao, wala ka talagang pinipiling paan. Zheng Xuanbing. Ito ay handaan para kay Senyor Li. Ano ang ginagawa mo rito? Naglakas loob kang tawagin ang pangalan ko. Gusto mo bang mamatay? Matandang master, iniisip mo pa rin ba na siyang Master Zheng ay mahina at madaling apihin? Lumakas ng husto ang kapangyarihan niyang Master Zheng. Ibang-iba na siya ngayon. Mali ba ang sinabi ko? Lagi mo siyang pinagtatanggol ang walang kwentang ni Changsheng. Hindi ba't ginagawa mo lang siyang katuwang sa pagsasanay? At gustong mo siyang maupo sa posisyon? Ikaf. Tingnan ninyong lahat. Ito ang lalaking sumusunod lamang kay Lin Qiao. Isang lalaking walang sariling desisyon. Isang walang kwentang lalaking nakaangat lang sa pagiging palamunin. Dapat ba siya maging pinuno ng martial arts world? Zheng Xuanbing. Nakalimutan mo ba kung paano namatay ang tatay mo? Nangahas ka pa kay Senyor Li. Dito para magsalita ng ganyan. Hindi mo karapat-dapat banggitin ang tatay ko. Ancestor ng pamilyang Lin. Madaling talunin. Kapangyarihan ng mga demonyo. Nahulog ka sa landas ng kadiliman. Ang mga demonyo ay gumagawa ng maraming kasamaan. Ang aking lahi ng halimaw, ang bantay sa lahat ng dako, ay natatakot sa muling pagbangon ng mga demonyo na magdudulot ng pagdurusa sa lahat ng buhay. Ipinagbili mo pa ang iyong kaluluwa para maglingkod sa mga demonyo. Ang Diyos ng mga demonyo ay mayroong walang katulad. Pinakamalakas na kapangyarihan. Binigyan niya ako ng lakas. Binigyan ako ng bagong buhay. Sino ang nagsabing ang Diyos ng mga demonyo ay masama? Siya ay talagang isang biyaya. Bilang ninuno ng mga halimaw, may tungkulin akong lipulin ang mga demonyo at ipagtanggol ang tama. Zheng Xuanbing. Ano ang magagawa ng pagbibigay sa iyo ng lakas ng Diyos ng mga demonyo? Kumpara sa akin, Kulang KPA. sumuko ka na at mamatay. Musika ng mga demonyo. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka matapang, dahil may natitira pa palang sining ng mga demonyo na sumusuporta sa iyo sa likuran. Li Changsheng, mamatay ka na. Kailan pa naging musikero ang mga demonyo? Instrumento? Talagang wala kang alam. Ang hawak ng 2 sugo ay mga magic tool na personal na ginawa ng Diyos ng mga demonyo. Ang 2 sugo ay may lihim na pamamaraan ng tunog ng mga demonyo. Papatayin kanila na parang aso. Ang utang mo sa akin, ngayon, isusulit ko ng isahan. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ako si Li Changsheng, kahit na. Mahirap ang pamilya, hindi ako nagnanakaw o nangagaw. Ito ang espiritu ng aming Spirit Sword Sect. Kahit na ayaw ko talagang maging ano bang pinuno ng martial arts world. Ngunit si Miss Lin at si Miss Fuling ay mga kaibigan ko, hindi ko papayagan ang sinuman. Nasaktan ng aking mga kaibigan. Ano ba ang pamamaraan ng tunog ng mga demonyo? Senyor, ang lihim na pamamaraan ng tunog ay likha ng Diyos ng mga demonyo. Ginugulo nito ang isip ng tao sa pamamagitan ng musika, gumagawa ng mga ilusyon. Kapag nahulog sa ritmo ng tunog, agad na mababaliw. Kailangang maging maingat. Senyor Li, umalis ka muna. Ako at si Fuling ang bahala sa likuran. Sige, ako na ang mauuna. Umalis. Makakaalis ba kayo? Li Changsheng. Nag-utos na malupit na utos ang Diyos ng mga demonyo. Ikaw ang nagbabago sa pagbabalik ng demonyong Panginoon. Hindi ka dapat mabuhay. Hindi mapalagay ang demonyong Panginoon. Hindi lang ikaw, lahat ng naririto ay dapat mamatay. Ang mamatay para sa demonyong Panginoon, kanan. Kanan ang karangalan ninyong mga langgam. Maaari kong bigyan kayo ng isang pagkakataong mabuhay. Sino sa inyo ang susuko sa demonyong Panginoon? Patayin si Li Changsheng. Ako mismo ang mamamagitan para sa inyo sa harap ng demonyong Panginoon. Isang sirang instrumento lang naman yan. Akala mo ba kayo lang ang meron? Li Changsheng, nakukuskus ka. Sa harap ng napakaraming tao. Ano ba ang kinukuskus montag? Malamang naman, nagpapanggap lang yan. Dalawang sugo. Mapanlin lang si Li Changsheng. Kung tayo'y atras, magkakaroon ng problema. Magsimula na kayo agad.
Sa unang tunog ng suona, ginto'y dumaragsa. Sa lahat ng instrumento, suona ang hari. Senior, ano ito? Hindi mo pa kilala ang suona. Senior. Pambihira ang kagamitang pangritual na hawak ng mga demonyo. Kapag ito'y tumunog, ang ating mga atay at abdo ay puputok. Paano ka pa nakakapagbiro sa panahong ito? Maingat ako sa likas ko at ayaw ko sa biro. Ang suonang ito ay kayang wasakin ang kagamitang pangritual na hawak ng mga demonyo. Li Chongsheng. Alam mo ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng dalawang sugo? Sa unang tunog ng musika, babagsak ang lugar na ito at ikaw ay magiging alikabok. Si Beast Ancestor ang halimbawa. Ang kanyang 10,000 taong pagunlad ay hindi naging kalaban ng dalawang sugo. Sa palagay mo, dapat ka bang lumaban? Ancestor, bakit hindi na lang tayo sumuko? Gusto mong sumuko sa mga demonyo. Ako si Lin Chayaw, mas mamatay kaysa sumuko. Ang aking lahi ng hayop ay handang mamatay kasama ang senior. Masayang mamatay para sa isang kaibigan. Nakakalungkot. Kung gayon, sabay tayong bumaba sa impyerno. Li Chongsheng, tingnan natin kung hanggang kailan ka pa makakapagtayo. Sa palagay ko, ngayon pa lang ay nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Malapit na siyang maging abo. Senior Lee, bilisan mo. Hindi na namin kaya. Ang mamatay para kay Senior Lee ay karangalan ng 10,000 taong pag-unlad ni Fuling. Wala sa inyo ang mamamatay. Nakayanan niya ang sonic attack. Imposible yan. Buhay pa tayo. Si Senior Li. Si Senior Lee ang nagligtas sa atin. Imposible. Para hong kumilos ang left envoy of light at right envoy of darkness. Hindi nga nakayanan ng matandang yon mula sa Spirit Sword Sect. Si Li Changsheng, isang itinakwil ng Spirit Sword Sect. Paano siya nakaligtas ng walang galos? Hindi lang walang galos, siya pa ang nagbabounce back ng sonic attack ng dalawang envoy. MGA Envoy, kamusta kayo? Ginugulo ni Li Chengsheng. Ang isip namin ni Liao, nagingay ang energy si namin. Parang sasabog na ang demonic energy sa loob namin. Kami sa demonic race, pangalawa lang kami sa demon god. Anong kultivasyon meron ka? Kayang-kaya mo. Basakin ang Sonic Attack NG Demonic Race? Hindi siya. Wala akong nararamdamang. Spiritual Energy Fluktuation SA kanya. Siguro. Jungswohner. May ancient divine sealing power SA Lub. Saan galing sa iyo ang mga bihirang artifact na yan? Siguradong galing yan sa matandang, yon sa Spirit Sword Sect. Pero di ko maintindihan, pinalayas na siya sa Spirit Sword Sect. Bakit pinoprotektahan pa rin siya ni Supreme Immortal Lord? Kung talo, talo. Ang daming dahilan. Senior. Huwag nang patagalin ang mga demonyong yan. Sugot na. Ipasok ang dalawang demonyang to. Sa ika-negatibo 18 na antas ng impyerno, para di na muling mabuhay. At si Zeng Xuanbing at ang itinakwil ng aming Lin family. Sila ang tunay na salarin. Patayin muna sila. Li Chongsheng. Ano ang ginagawa mo? Bakang makaman. Sa likod namin, ang Demon God. Walang awang mamamatay tao yon. Hanggang sa huli, ayaw pang magbago. Una, hinamon mo si Senior Lee. Pangalawa, nakipagsabuatan ka sa demonyo. Matagal ka nang dapat patay. Noon sa Crooked Moon Mountain, pinalaya ka ni Senior Lee, pero ayaw mong tumigil. Ngayon, Wakas Montag na. Li Chongsheng. Hindi. Senior Lee. Ako. Sa tabi ng Demon God, ang ganda ng dalawang to ah. Kayong dalawa. Kayo ang mga envoy ng demonic race, di ba? Oo. Ano naman? Kami ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan ng Demon God. Kung saktan mo kami. Paglabas ng Demon God, babalatan kanya ng buhay. Ang hilig niyo sa away. Nakakasira ng samahan yan. Pakisabi niyo nga sa demonyong Panginoon. Ako si Li Changsheng, hindi ko siya kalaban.
Huwag na niya akong buluhin, okay? Senior Lay, nakikipag-areglo ka sa mga demonyo. Ano ba alam mo? Noong araw, ang demonyong Panginoon ay pinagsamang pinigilan ng 3 dalisay, kaya nakakulong sa mata ng hilagang dagat. Ngayon, lalabas na siya. Di ako siguradong matatalo ko siya, kaya mas mabuting magkaayos na lang tayo. Kapag nagising ang demonyong Panginoon, maghihirap ang mundo. Sa buong mundo, si Senior Lee lang ang makakapuksa sa masasamang demonyo. Pero dahil may ngat siya, di siya kikilos. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan. Ang ibig sabihin ni Senior Lee, dapat kayong mga demonyo ang unang humingi ng tawad. Kung hindi, si Senior Lee mismo ang kukuha sa buhay niya. Di pa ba kayo umuwi? Sabihin niyo sa demonyong Panginoon ang mensahe ni Senior Lee. Ano ba yan? Ano nangyari? Pwede namang maayos ito ng mapayapa. Bakit kailangan mong buluhin? Senior, di mapagkakatiwalaan ang mga demonyo. Dapat patayin agad. Matagal nang gustong alipinin ng mga demonyo ang mga tao. Imposibleng makipag-areglo. Patayin sila, madali lang yan. Young Master Zeng, ano ang nangyari SIO? Kung tama ang hinala ko, si Li Changsheng ay takot sa demonyong Panginoon. Walang kwenta. Tatakas ba? Kaya pala gusto niyang makipag-areglo sa demonyong Panginoon. Tiyak alam niyang di kayang talunin ang kapangyarihan ng demonyong Panginoon. Kaya gusto niyang iligtas ang sariling buhay. Ano? To? Lindol? Nakawala na ang demonyong Panginoon sa pagkakakulong sa mata ng hilagang dagat. Bumalik na sa mundo. Li Changsheng? Malapit nang dumating ang demonyong Panginoon. Ang kapangyarihan niya ay higit pa sa akin at sa Evil Sound. Ang daming makapangyarihang namatay sa kamay niya noong araw. Di mabilang. Kung ayaw mong mamatay, tumakbo ka na. Dumating na ang araw, buwan at taon ng kadiliman. Di pa ako handa, bakit lumabas na ang demonyong Panginoon? Senior Lay, ano nang gagawin mo? Pambihira ang demonyong Panginoon. Kailangan kong maghanda. Ito ang spiritual seal ng Lin Jian sect. Tatawagin ko ang aking master. Para tulungan ako. Sa huling sandali ka pa nag-isip ng tulong. Hindi ba huli na? Wala na. Ang bilis ng dating. Master, ito ang command seal ni Junior Apprentice Brother Chongsheng. Junior Brother Chongsheng. Ay humihingi ng tulong sa Lingjian Sect. Ang batang to, sinasabi mo magaling sa buong mundo. Dito sa lugar na to, wala na makakatalo sa kanya. Kahit gaano kalakas ang demonyo, hindi pa rin siya kalaban nito. Lumaan na sa maraming hirap, pero yung pagiging sobrang maingat niya. Bakit hindi pa rin nagbabago? Anong gagawin natin, Master? Humingi ng tulong si Junior Brother Changsheng. Pupunta ba tayo o hindi? Sa totoo lang, ako ang master niya. Kung hindi ako tutulong, hindi bagay sa isang guro. Ganito na lang. Ikaw na ang pumunta para sa akin. Ibigay mo ang espada ni Junior Brother Changsheng sa kanya. Master, bakit hindi kayo ang pumunta? Kung ako ang pumunta, paano kung masaktan ako sa laban nila? Mga estudyante, dapat maintindihan ninyo ang paggalang sa matanda at pagmamahal sa bata. Sige na, pumunta ka na. Master, sa tingin ko, galing sa iyo ang pagiging maingat ni Junior Brother Changsheng, no? At tandaan mo, sa harap ng demonyo, Huwag mong sasabihin ikaw at si Changsheng. ay mga estudyante ko. Kung sakaling hindi manalo si Changsheng, hindi ako hahanapin ng demonyo para maghiganti. Ang galing-galing ko talaga. Zheng Yuanshan. Bakit siya nandito? Akala ko patay na siya. May mali sa matandang to, iba ang tingin niya. Kumpara noong nasa Xiu Mountain. Iba rin ang pakiramdam sa kanya. May amoy ng dugo at kasamaan. Li Changsheng, hindi ka palatanga. Ang katawang ito ay pansamantalang tinitirhan lamang ng aking tunay na katauhan. Nakikita ko ang demonyo. Demonyo, hindi kasi Zheng Yuanshan. Ikaw ang demonyo. Ang bango ng amoy. Isang taong nag-practice ng 200 taon.
Ang hinahanap kong pinakamagandang insenso. Zuzupilin kita. Demonyo, huwag kang mayabang. Nandito ako. Hindi kita hahayaang magulo. Pinagmulan ng mga hayop, hindi ko alam kung bakit ka sumulpot. Wala rin akong oras para sa'yo. Gayon. Gusto ka o lang kunin ang buhay ni Li Chengseng. Nagloko ba ako sa'yo? Bakit pagkatapos mong makatakas sa North Sea, ako agad ang pinatay mo? Anong galit at sama ng loob to? May tatago mo sa iba, pero hindi sa kin. Naamdaman ko na, ikaw ang pinakamagaling na tao. Ang dahilan kung bakit ka nagtatago sa bundok Chiyu ay para itago ang iyong tunay na lakas. Mababang profile lang, di ba? Hindi talaga kita maloloko. Li Chongsheng, mali pala ang tingin ka o SIO. Kahit na magaling ka pa, ano naman? Hindi mababago ang ugali ng isang walang kwenta. Hindi ka pa rin karapat-dapat sa akin. Li Changsheng, dumating na ang dakilang demonyo. Ang pagyuko ng iyong league ang tanging pagpipilian mo. Li Chongsheng, lumuhod ka. Dakilang demonyo. Kanina lang, hinamak kami ni Li Chongsheng, ako at Zixi Yun. Ang batang ito ay may hawak na walang katulad na mahiwagang sandata. Dakilang demonyo. Huwag kang magpanggap. Senior, ganyan-ganyan lang si matandang demonyo sa'yo. Bakit hindi mo pa siya patayin agad? Sandali lang. Yung command plugin na ibinigay ko sa aking master, dapat nakita na niya. Sa bilis ng paglipad ng aking master, dapat narito na siya. Bakit wala pa siya? Ah, naghihintay pala ng saklolo. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang ganoon. Li Changsheng, handa ka nang mamatay. Teka muna. Li Changsheng, kung tako ka, sabihin Montag na lang. Dakilang demonyo, isa siyang figura mula sa 20,000 taon na ang nakalipas. Hindi kahiya-hiya. Kung mamamatay ka sa kamay ng dakilang demonyo. Malinis at mabilis ang pagpatay ng dakilang demonyo. Huwag kang mag-alala. Isang kisap mata lang, mapuputol na ang ulo mo. Senior, kumilos ka na, matandang demonyo. Magsasagawa na siya sa ulo mo. Sa pagharap sa isang kalaban na kasing lakas ng demonyo, dapat isang suntok lang, siguradong patay. Kung hindi, Madudumhan tayo ng kanyang demonyong aura at mahuhulog sa landas ng kadiliman. Senior brother, May saklolo. Anong tako? Walang katulad ang kapangyarihan ng dakilang demonyo. Kahit 1,000 tao pa ang dumating, dagdag bangkay lang yan. Alam kong hindi ako pababayaan ng aking master. senior brother, ikaw pala. Nasaan ang master? Sabi ng master, natatakot siyang madamay. Pinadala ko ang kanyang espada sa'yo. Ngayong naibigay na ang espada, mauuna na ako. Mak ingat ka. Junior brother Chongsheng, pilin NG Master. Huwag mong sasabihin estudyante ka niya. Tandaan Montag yan. Talagang hindi ka tutulong, ha? Buti pa sa'yo, matanda. Kung ganyan ka, huwag kang magalit kung gantihan kita. Demonyo, ang aking master ay ang Taisiyang immortal ng Linjen Sect. Siya ang nagturo sa lahat. Siya ang tunay na walang katulad na mandirigma. Ngayon, nasa Linjen Sect na. Ang address ay sa Silangang Zoo sa Bundok Fangkun. Ang pangatlong kuweba sa silangan. Demonyo, bakit hindi mo hanapin ang aking guro? Gaya ng puno, gayon ang bunga. Ang pagiging duwang. Galing pala sa guro mo. Gusto mong akitin ang demonyo papuntang Linjen Sect. Tapos tatakas ka? Isang panlilin lang. Hindi maluloko ang dakilang demonyo. Senior, wala nang takas. Gamitin mo na ang espada. Senior, kung hindi ka kikilos habang nagpapalakas pa siya. Isang nakamamatay na atake ang darating. Bubunot na ba ng espada si Senior? Walang pinagkaiba kung bubunot o hindi. Ngayong araw, Ikaw lang ang mamamatay, Li Changsheng. May mga huling habilin ka ba? Dahil dati tayong Nakatakda, tutuparin ko yon para sa'yo. Li Chongsheng, tagle mo ang supremeng buto. At ang ikatlong banal na mata. Ikaw ang pinakamagandang atawan sa mundong ito. Ang katawan ni Zheng Yuanshan ay bulok na. Pagkatapos kitang patayin, angkinin ko ang katawan mong ito. Hindi ko inakala na sa huling laban sa demonyo. Ako pa ang mag-isa, isang ordinaryong cultivator. Wala pa akong anak. Kung mamamatay talaga ako, mapuputol ang lahi ng aming pamilya. Pwede bang mag-usap muna? Pagkatapos kong mag-asawa, saka tayo lumaban. Para naman maging karapat-dapat. Ako sa mga ninuno ng pamilya Li. Senior, nasa harap na ang kaaway. Bakit ganyan pa?
Ang inisip mo, kapag natalo na natin sila, papakasalan ka naming dalawa ni Chiao. Senior, gamitin mo na ang espada. Naghahanap ng kamatayan. Kava. Chayaw, bakit mo ako? Ipinagtanggol? Kaya ko namang harapin yon. Hindi ko pinagdududahan ang kakayahan mo. Pero may mga bagay na hindi inaasahan. Kung mamatay ka nga, wala na akong pagkakataong halikan ka. Matandang babae, 200 taon ka nang nagsasanay. Malapit ka nang maging immortal. Para sa isang walang kwentang tao, mawawala ang lahat. Lolo. Ngayon nakita Montag na si Li Chengseng. Siya ang pumatay sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, alagaan ko ang pamilya Lin para sa'yo. Hindi ko pa natikman ang lasa ng babaeng ito. Bakit namatay na lang bigla? Kasalanan ko lahat. Masyadong maingat. Hindi ako agad kumilos kung mas maaga sana. Hindi sana. Nabuwis ang buhay mo. Kung ganyan kayo kaayaw maghiwalay, ihahatid na lang kita. Magkita na lang kayo sa impyerno. Ingat, Senior. 30,000 taon na ang nakalipas. Ipinilit ng 3 pure ones na ikulong ka sa mata ng North Sea. Ngayon, hindi papayag si Li Changsheng. Pupuksain kita. Nang tuluyan. Si Li Changsheng ay humihingi ng tabak sa langit at lupa. Naalis na sa senior ang pagiging sobrang maingat. Ang laking kapangyarihan ng tabak, humihigop siya ng espiritu mula sa langit at lupa. Naghuhugas ng bulaklak, naglilinis ng tabak. Ang kapangyarihan nito ay umaabot sa langit at lupa. Ang hangaring pumatay ay yumayanig sa siyam na langit. Diyos ng demonyo, noong 3,000 taon na ang nakalipas, ang 3 pure ones ay nagtulungan. Pero hindi ganito kalakas ang kanilang kapangyarihan. Ayaw kong makipag-away kaninuman. Kayo ang nagpilit sa akin na gawin ito. Matandang asong demonyo, ngayong araw na ito, papatayin ko talaga ang ulo mo. Para maging alay sa kaluluwa ni Chayaw sa langit. Li Changsheng. Mamamatay ka pa kung hindi ka magsasabi ng kalokohan. Huwag mong isipin na dahil gumamit ka ng tabak at nagpakita ng kababalaghan sa langit at lupa, Ay matatakot na ang Diyos ng demonyo kung talagang may kakayahan ka. Bakit mo hinayaan na mamatay ang babaeng gusto mo? Mandaraya at manloloko, nakakatawa talaga, kawawa naman ang ating ninuno. Pumapatay ng demonyo sa pagitan ng langit at lupa. Hawak ang tabak, pinapatay ang masasamang espiritu. Mga duwag. Mamatay ka na. Tatlong libong taon akong pinigil ng 3 pure wines. Nakatira ako sa mata ng North Sea. 3,000 taon akong nag-aral ng mabuti. Walang makakapigil sa akin. Kahit ikaw, hindi mo kaya. Ang lakas ng kapangyarihan ng tabak. Hindi pa rin ba ako magaling? Ang kapangyarihan ng aking tabak ay parang bahaghari na. Mga demonyo at multo, paano kayo nakatapak sa mundong ito? Mamatay kayo. Diyos ng demonyo. Patay na. Pinutol ng tabak ang Diyos ng demonyo. Pinatay ng tabak. Ito na ba ang tunay na kapangyarihan ni Senior Li? Tapos na ang lahat. Senior Lee, nagkamali ako. Huwag mo akong patayin, pwede ba? Pinutol ko ang sariling cultivation. Sinira ang sariling meridians. Umalis ka. Akala ko. Mag-isa ako habang buhay hanggang sa ngayon lang. Namatay ka para lang halikan ako. Doon ko lang nalaman na nakilala ko na ang tunay na pag-ibig. Kaya dapat mong alagaan ng mabuti ako, ha? Naku, buhay na naman ang patay. Wala kang nangyari.
May celestial grade protective robe sa akin mula sa senior. Siyempre wala akong nangyari. Ikaw, Kung hindi ako magpapanggap na patay, paano mo mababago ang ugali mong sobrang maingat? Wala ka namang nangyari, di ba? Senior Lee, binibining Lin, buntis siya. buntis. Kanino ang bata? Ikaw lang ang humawak sa akin nang iligtas mo ako sa patay na lambak. Ano sa palagay mo, kanino ang bata? Walang safety measures noon. Talagang napaka-imprudente ko. Ano ba ang sinasabi mo?